asawa, talagang hahanapin kita. Umalis ka sa daan. Lakad. Matamis ba ang prutas nyo? Balutin ang matamis. Hugutin ang kutsilyo. Kung hindi matamis, patayin nyo. Ang tamis. Talagang matamis. Kunin nyo lahat. Aray, hindi pa ako nakakabayad sa timbangan. Kailangan pa bang bayaran ni Bentay Jun ang mga mansanas? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Dapat magbayad kapag bumibili. Si Bentay Jun ang presidente ng Fuso Ocean Group. Pagkain sa prutas niyo ay pabor sa inyo. Gustong mabuhay, huwag humingi ng pera. Mga magnanakaw lang kayo. Mamili ng hindi nagbabayad. Talagang barbaro. Kaya hindi kami nagbabayad. Anong pinagsisigaw mo? Papatayin talaga kita. Paumanhin po. Walang pera. Hindi ko inakala. Ang Ocean Group lang ay mayabang. Ngayon din babagsakin kita. Tindero, alam mo ba ang sinasabi mo? Narinig niyo ba lahat yon? Ha ha ha. Dahil hindi ka naniniwala, ngayon din paniniwalaan mo. Heaven Slayer, harapin mo ang emperador. Bumangon ka. Ang mandudugo, emperador. Ha 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 ha. Ang kaharian mong dragon ay ganyan na lang. Nandyan silang lahat, artista. 2 tao lang ang makakapag-emperador ng yaman. Mandudugo. Ha 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 ha. Alam mo ba ang tunay na pagkatao ng mandudugo at emperador? Hindi ko alam. Sabihin mo sa akin. Ang mandudugo ng langit ay wala sa Swantian War Demon. Ang pinakamalakas na mandirigma. Ang emperador ang hari ng mayayaman. Kayang bilhin ng yaman niya ang kalahati ng mundo. Ginaya mo sila? Sabi ko hindi ka maniniwala. Papaniwalain kita ngayon. Tumawag ka agad. Sabihin mo sa Ocean Group sa loob ng 10 minuto, isoli ang 8 trilyon yuan ng emperador. Kung hindi pa rin kayo makakabayad, papanagutin ko kayo. Oh, ha ha ha. Baliw ka. Ang Ocean Group ay nagkakahalaga ng trilyon. Sabi mo may 8 trilyon kaming utang. Lumuhod ka sa harap ko. Tumahol ka ng 2 beses. Baka maawa pa ako sa'yo. Kung hindi, papapatayin kita. Lilipulin ko ang pamilya mo. Huwag kang mag-alala, nakatawag na ako. Magsisimula na ang palabas. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magsisinungaling. Hoy, si Ichiro Kawashima ay nanggulo sa emperador. Sabihan mo ang Fuso Dayang Group, isoli ang 8 trilyon sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, babagsak kayo. Ginoong kay Huang, ayos na ang lahat. Sige. Taejun, ang galing magpanggap ng batang to. Puputulin ko siya sa pira-piraso. Hintayin natin ng ilang minuto. Maiimbestigahan ang daya niya. Babalatan natin ang litid niya. Tatalupan ng buhay. Mamamatay siyang walang libingan. Tindero, maghintay ka. Ano? Nakagalit ko ang emperador ng yaman. Hindi yan posible. Isang maliit na tindero. Paano naging emperador yon? Emperador Kai. Ichiro Kawashima, walang mata, di alam si Tarzan. Nasaktan ka, pakawalan mo na rin ang Dayang Group. Buli ka na takot sa mahina't matigas? Paano kita mapapatawad? Anong sinasabi mo? Papatayin mo na naman ako? Hindi, nagmumura lang ako. Wala akong pake sa kalokohan mo. Dapat mong harapin ang bunga, ang mga gumugulo sa akin. 2 resulta lang ang pwede. Mamatay o mabuhay na parang patay. Pumili ka. Kawashima, 2 lang sila. Nakipaglaban kami. Ang emperador ay mayaman lang. Baka di kayang pantayan ang lakas namin. Tama ang mga kapatid. Panginoong Kai Huang, pinipilit mo kami. Gusto mo bang makipag-away? Kung ipapatawad mo kami, makakaligtas kami. Kung pipilitin mo ako, wala kang choice kundi patayin ako. Tulad mong hayop. Hindi ka karapat-dapat makalaban sa akin, Shatian. Patayin. Oh. Patayin mo ako. Aray! Panginoong Kai Huang, may iba pa bang mga plano? Walang balita sa asawa ko. Inilunsad ng emperador ng pananalapi ang 10 pinakamahusay na lihim na ahensya paghanap sa buong mundo sa Xuanlongjia Pendant. Pero hindi ko alam kung bakit lumubog sa dagat. Walang update. I-activate ang Xuantian War Demon Legion. Hukayin ng lubusan. Hanapin din natin ang Xuanlongjia Pendant.
sa publiko. May batas bang umiiral dito? Ang lambot ng itsura. Uy, parang tubig ang kutis. Kung pwede lang pakasalan ng ganito, kagandang babae, kahit mamatay ay sulit, hahawakan mo ang babaeng gusto ni Ginoong Joe? Putol ang daliri mong gumalaw? Hala, biro lang yon. Ginong Joe, sinong mag-aalboroto sa hari ng demonyo? Kahit 10 lakas ng loob, hindi ako mangahas. Kuya Tiger, ayos na. Huwag kang kabahan. Kaya mo yung utos ni Ginoong Joe? Magkakabisa na ang gamot sa babaeng to. Bilisan mo't kunin ang mga tao. Huwag kalimutang magrekomenda sa akin. Sige, ako na bahala. Halika, ibaba mo siya ng maayos. Ibababa mo siya para sa akin? Kunin mo siya. Saan mo nakuha ang tindero ng mansanas? Umalis ka riyan? Huwag mo akong subukang galitin. Papatayin mo ang kinabukasan ko? Tama ha, ang yabang mo talaga. Alam mo ba kung sino ako? Jinghai, si Sang Biao. Kahit aso ay takot tumahol sa pangalan ko. Saksakin nyo. Oh, akala mo magaling niyang kung fu mo. Paniguradong di mo kayang depensahan ng bala. Hindi ako naniniwala na maaari mong ipagtanggol laban sa mga balat. Ngayon ang aso ay hindi talaga maaaring paghot. Joe Xiao, dumating ang mga kalakal. Ha, maganda ito. Hindi nakakagulat na sinabi ng aking kapatid na lalaki ang kanyang babae inay isang birhen pa rin, kahit sa pag-ibig. Tiyak na sapat, ang amoy ay kakaiba. Pag-hit sa akin kung maaari kang... Ano ang ginagawa mo dito? Lumabas. Babalik ko ang mga ulap at ula. Sa tingin ko mamamatay ka halos. Sino ka? Isang merkado sa kalye ng ilog. Ipahintulutan ko si Sang Biao na pakikitungo sa kanya. Bakit naghabol ka muli pagkatapos ko? Bato, isip ang aking sariling negosyon. Alam mo ba kung sino ako? Huwag makialam. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Nakakainis ang ugali mo. Pahihirapan kita. Okay. Loko-loko. Gawin mo na. Opo, Joe Xiao. Tol, sa langit ang daan. Di mo tinahak. Sa impyerno pumasok ka ng walang pintuan. Kaya pala ako. Sige, sa impyerno. Sabay tayo. Oh. Tol, huwag kang makialam. Magpresyo ka. May pera ako. Hoy, huwag mong gusutin ang mabubuti kong gawain. Magpresyo ka. May pera ako. Hindi mo ba alam? Ang huli kong kailangan ay pera. Agaw dilaw na jade pendant. Asawa na kita. Ang init sa klolo. Mahal, kita ko. Sasagipin kita ngayon. Balik na tayo sa kwarto. Ikaw, Asawa sino ka? Nasaan ka? ako si Chang'an na ikakasal sa'yo. Di mo na alala. Asawa, ako si Chang'an ang iyong nobyo. Hindi mo na alala? Chang'an? Anong Chang'an? Alam mo, Bakit pareho ang jade pendant natin? syempre meron ako. Ito ang Xuanlong Jade Pendant natin. 2 lang itong piyesa. Dati ay ikinasal tayo. May isa para sa iyo. Naalala ko na, si Li Chanan ba ang tatay mo? Asawa na alala mo rin.
Hindi. Hindi ako asawa mo. Hindi akin ang jade pendant na ito. Hindi sa iyo. Kanino ito? Sa kapatid kong babae ito, ipinahiram niya sa akin. Pero nabalitaan ko ang tungkol dito. Kaya, kailangan kitang tawaging bayaw. Ali, bayaw. Anong nangyari kanina? Anong ginawa mo sa akin? Hey. Utang ina mo, sinira mo ang una kong pagkakataon, nakipaglaban ako sa iyo. Wala naman ako niyan. Pinagsasamantalahan mo pa rin ako. Hindi pagkakaintindihan lang ito. Nakita ko ang jade pendant mo noon. Akala ko ikaw ang aking nobya at sinubukan kitang iligtas. Kailangan ko. Anong pagsagip? Sinagip kita? Dinroga ka at dinala rito ng sapilitan. Sasamahan kita. Nakita kong nalalasap ka ng droga. Nakita ko ulit ang jade pendant mo. Ako, hindi ko napigilan. Kaya isinakripisyo ko ang sarili para iligtas ka. Sa aking kakayahan, ilang babae ang nagnanais sa akin. Tigilan mo yan. Sino ang may lakas ng loob na drogahin ako? Halika, ipapakita ko sa'yo. Hoy, Nakikita mo. Joe Kyang. Kilala mo siya? Oo, siya ay mula sa angkan ng Joe. Kapatid ni Joe dyan ito. Matagal na akong hinahabol ng loko-lokong to. Hindi ako nangako sa kanya. Ginamit pa niya ang karumal-dumal na paraan. Yamang napakasama nito. Halika, kunin mo ito at sirain natin ang gamit niya. Anong, dinroga ka niya, sinira mo ang buhay niya, hindi naman labis. Gusto mo bang patuloy siyang manakit ng tao? Totoo nga. Joe Chiang, salbahe ka. Paano mo nagawang drogahin? Joe Chiang, walang hiya ka. Paano mo nagawang lagyan ng droga? Ako na ang humabol sa'yo. Ayaw mo pa, paano kung hindi ako magdroga? Tsaka, magsyota ang kapatid mo at kuya ko. Hindi ba tayo bagay? Akala mo bulag ako gaya ng ate ko? Magkakagusto ka sa pamilya Joe mo? Hoy teka, anong pinagsasabi mo? Magjowa ang ate mo at kapatid niya. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ate ko at kapatid niya ang magkasintahan. Tama. Pupunta bukas dito ang kapatid niya para maghingi ng kamay. Paano ang kasunduan? Kinukuha ng ate mo ang aking Xuanlong Jade at pinakasalan ako. Nakipagkasundo pa sa iba. Hindi na ito panahong hinahabol ka ng mga kaaway. Lumipat na naman tayo. Hindi mo makontakt? Nako, bukas pa darating ang pamilya niya para mag-propose. Aabot ka pa ba? Kaya naman pala sinasabi ng iba, pupunta ako bukas. Hoy bata, huwag kang mamatay. Sa mga Joe ang magkapatid na Lin. Kung mahawakan mo sila, patay ka sa amin. Bayaw, may angas ka Siyempre, walang kakapal-tapal na maging bayaw mo. Ay oo nga pala, Bayaw. Pwede bang makiusap? Ano? Nadroga ako. Kaming dalawa. Huwag mong sasabihin sa magulang ko o ate ko. Ako rin, nagsisisi ako. Ibinigay ko sana sa kapatid mo sa unang pagkakataon. Ano po? Unang pagkakataon mo rin? Nitong mga nakaraang taon, kapatid mo lang ang nasa isip ko. Kaya hindi ako nagkaroon ng relasyon. Talaga? Sobra ka na ata. Bakit ka nagsisinungaling? Milyon-milyong babae sa mundo ang gustong pakasalan ako. Pero wala ni isang nakapagpagalaw sa puso ko. Ilang taon ko nang hinahanap ang Xuanlong Jade Pendant. Gusto ko lang pakasalan ng kapatid mo. Sige nga, paniniwalaan sana kita. Tapos nagsimula ka na namang magmayabang. Akala mo emperador ka ng yaman? Lahat ng babae sa mundo gusto kang pakasalan? Kung mahilig ka talagang magyabang, ayaw sa'yo ng kapatid ko. Gusto mo ba yung mayamang emperador? Siyempre. Balita ko gwapo at mayaman ang emperador. At higit sa lahat, siya'y tunay na bayani. Sino bang babae ang ayaw sa ganyang lalaki? Hoy, isipin mo nga. Ang lalaking katulad niya ay parang buwan sa langit. Isang bagay lang ang makakapukaw sa kanya. Tara na. Uy, Bayaw. Nagtitinda ka na ng prutas ngayon? Oo, may problema? Nako, pangit naman yan. Bakit naman pangit? Ang minimum na hinihingi ng magulang ko, kailangan tugma. Masyadong malaki ang agwat ninyo ng kapatid ko. Okay lang, tapat ang intensyon ko at marangal. Baka ma-impress sila. Hoy, Bayaw, tanga ka ba at utu-uto? Sa panahon ngayon, wala kang pera. Sino bang may pakialam sa katapatan mo? Wala kang paki. Siyempre, may pakialam ako. Pero tumanda na ako. Wala pa akong nakilalang totoo sa akin. Iniisip lang nila maganda ako. Gusto lang akong katulog. Gets? Kung may makilala kang ganung lalaki, sabihin mo lang sa bayaw mo, tutulungan kitang bugbugin yan.
Huwag mo na alalahanin ang problema ko. Ikaw na ang mag-alala sa sarili mo. Isa ka lang mangangalakal ngayon. Natatakot ako sa bukas. Huwag kang mag-alala. Hahandog ako ng kasal bukas. Sige na. Sige. Payaw, maghihintay ako sa bahay bukas. Sige. Pamilya Lin at Joe. Siya sa atin mo nga. May utang ba ang mga Lin sa Jinghai at Joe sa Emperador? Ibalik sa Emperador. Lahat ng mayayamang pamilya sa mundo may utang sa atin. Magkano ba? Sige. Ikaw na ang magsiyasat. Magkano ang utang ng bawat pamilya? Sige, titingnan ko. Sandali lang po. Ibalik sa Emperador. Nahanap na. May 300 bilyon ang Lin sa Beijing. 8 trilyon naman ang Joe. Ang galing. Pupunta ako sa Lin bukas. Papuntahin mo ang may-ari ng Jinghai. Opo. Angka ng Lin. Tatanggi ka ba sa pinakamayaman, pinakamakapangyarihan? Tumatawag ang pamilya Zhou. Sabi nila malapit na raw. Pwede magkaisang dugo ang pamilya Lin at Zhou. Sa hinaharap, ang pamilya Lin ang magiging pinakamakapangyarihan sa Jinghai, Jiao Jiao. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataon mo ngayon. Siyempre naman. Oo nga pala. Ate, nakilala ko ang hipag ko kahapon. Sabi niya darating siya ngayon para manligaw. Hipag na hipag? Alin dyan? Yung taga-pamilya Lee, ginamit ko ang Xuanlong J Dependent para pakasalan ka. Siya. Ano na ang ginagawa niya ngayon? Parang nagtitinda siya ng prutas. Ano? Tindahan ng prutas. Oo. Eksakto. Sino ka ba? Tito Lin. Naalala mo ito? Oo. Ano problema? Matanda na si Bing Jiao ngayon. Narito ako para tuparin ng pangako. Upang tuparin ang kasunduang pag-aasawa. Ano bang ini-imagine mo dyan? Anong mukha bang daladala mo para manligaw? Tayo ay pinagkasundong magpakasal. Nagpalitan na tayo ng tanda. Yan ang karapatan. Paano? Ayaw mo nang aminin ngayon. Li Chang'an, huwag kang tanga. Dati pinagtagpo tayo. Nooy makapangyarihan pa ang pamilya. Li, ngayon nagtitinda na lang kayo sa kalye. Ang pamilya Lin ay mayaman. Anong karapatan mong narito? Hindi ka ba nahihiya? Huwag mong pagsisisihan yan. Ano? Sabi mo pagsisisihan ko to? Baliw ka ba? Mayaman akong dalaga. Kung alam mo lang sinong nanligaw ngayon, ikaw mismo mapapahiya sa sarili mong kahihiyan. Aha, meron pa bang makakapahiya sa akin sa mundo? Akala ko baliw ka na. Isang tinderong. Sino nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Akala mo hari ka ng mundo? Alam mo ba sinong nanligaw kay Bing Jiao ngayon? Si Young Master Joe ng Jinghai Gate Valve. Mayaman at makapangyarihan. Di mo kayang pantayan kahit sapatos nila. Ay, kahit ayaw mo man, wag mong sabihin masasamang salita. Ano ba alam mo? Ang kanang Lin na wala nang matagal, bigla na lang dumarating. Di mo ba nakikita balak niya? Gusto mo lang kapit sa Lin family para may mapala. Kawawa naman ang mahirap. Di ba maganda ang magnegosyo ng marangal? Dumidikit ka pa sa mayayaman. Di ko inasahan yan. Kilalang kilala ka ng tatay ko. Mas malakas ang Lee family kesa sa inyong Lin. Kayo namang Lin family ay may konting yaman lang. Ang yabang mo na ganyan, mukhang perwisyo. Ano ngayon? Ano masama kung ayaw sa'yo? Tingnan mo sarili mo sa salamin. Di mo karapat dapat pakasalan ako. Sino gustong magpakasal sa anak ko? Gusto mo bang mabuhay pa? Sino ang gustong pakasalan ng aking sanggol? Ayaw mo bang mabuhay? Sinta, dumating ka rin. Muntik na akong magalit sa isang galis na aso. Sino siya? Sinabi ko na sa'yo, pinaghalikan niya ako ng manika noong bata pa ako. Wala na kaming contact pagkatapos. Bigla siyang sumulpot ngayon at nagpropose ang pakasalan ako. Nakakatawa ba o hindi? Totoo ba? Anong lakas ng loob niyang manligaw sa'yo? Kapag ang tao'y walang hiya, anong lakas ng loob? Haharap lang ng walang hiya. Sinabi mo bang akin ka Zhou Tianyang? Bakit hindi mo sinabi? Hindi ka niya seryosohin. Akala niya mas magaling siya sa'yo. Kabalbalan. Kung hindi kita aayusin ngayon, hindi mo alam ang batas ng aming angkan Zhou? Lao mo. Big less. Basurahin ang kamay at paa nitong bata. Itapon na. Opo? Sandali, Miyuki. Mizue, anong ginagawa mo? Tay, hindi ba't may kasunduan tayo sa Angkanli? Ayaw magpakasal ng ate ko, ako na lang. Mizue, ano raw ang sinabi mo? Papa? Kayo rin naman ang nagsabi, tumulong si Tito Lee sa pamilya noon. Dapat tayong maging mapagkakatiwalaan. At sa palagay ko, mabait naman si Bayaw. Sige. Ano ba ang meron sa kanya?
Nakipag-away ako sa mga tambay kagabi. Sakto dumating si Bayaw at tinulungan ako. Ano naman, ganun ka ba ang tingin mo sa sarili? Isang beses ka lang niya tutulungan. Ipangako mo sa akin, gusto mong pahirapan ang sarili habang buhay. Si Maysue ito, sa ganda mong ito. Dapat sa mayamang pamilya ka mapunta. Oy, presentable naman ang kapatid ko. Bakit hindi mo siya pagbigyan? Gusto ko lang po sa kanya. Huwag mo nang banggitin yung kapatid mo. Gago yun eh. Maysue, bulag ka ba? Ako nga'y handang pakasal sa magtitinda. Ayoko rin sa magtitinda, pero hindi ko kayang panoorin to. Karapat-dapat bang apihin ang mga tapat? Bayaw, kung ayaw sa'yo ng ate ko, pakakasalan mo ba ako? Oo naman, walang duda. Napakaganda mo talaga. Mabait pa ang puso mo. At kagabi nang ibigay mo ang una mong pagkakataon, asawa na ang turing ko sa'yo. Ano, Maysue? Unang gabi nyo na? Ano ba ang ginawa ninyo? Diyos ko, Maysue. Nakipagtalik ka sa probinsyanong to? Anong ginagawa mo? Hindi ba't sinabi ko sa'yo kahapon? Pinagbawalan na kitang magsalita. Ngayong pinili mong makasama ako ang sasagot sa lahat ng kahihinatnan. Huwag kang mag-alala. Iingatan kita. Magsalita ka, pinoprotektahan mo siya. Anong ipinagmamalaki mong pagtatanggol, pagtitinda ng prutas para protektahan siya? Huwag kang mangmata sa kapwa. Ang katayuan ko'y sapat para paglingkuran mo habang buhay. Kahit ang angkan ninyong Lin o Joe, walang silbi ang kapangyarihan nyo. Parang langgam lang sila sa harap ko. Hindi karapat-dapat pang banggitin. Nababaliw ka na nga. Isang magtitinda lang ng prutas. Itinuturing mong langgam ang mayayaman sa Jinghai. Maysue, tingnan mo siya. Kahit mahirap siya, ang yabang ng salita, anong mata ang bulag para piliin siya? Bayaw, ano bang ginagawa mo? Tinutulungan na kita. Bakit ka nagsasabi ng kakabugin mo? Kung uulitin mo pa to, wala na akong pakialam. Maysue, hindi ako nagyayabang. Totoo ang sinasabi ko. Kung totoo man, ipakita mo ang kakayahan mo sa lahat. Kung hindi, wag mo nang galitin ang mga tao sa salita mo. Hoy! Ano daw? Droga si Lin Maysue, binugbog ng isang magtitinapa. Hoy! Ikaw ba ang puminsala sa kapatid ko? Hoy, sinira mo ang kapatid ko. Oo, bakit? Mabuti, napakabuti. Pangahas mo at tinagaw mo buhay ng kapatid ko. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi kita pipilayin ngayon, hindi na ako tatawaging Joe. Lao mo, pilayin mo siya. At iba pa. Maglakas loob kang humadlang. Maniwala ka't hindi. Papatayin natin si Joe Chow, Ginoong Joe. Anong problema? Paano niya sinira buhay ng kapatid mo? Kagabi, nawala ng malay ang kapatid ko. Nasa ospital pa siya, kakagising lang. Sinabi niyang, binugbog siya ng magbubunga. Sino pa kundi siya? Ang tapang mo, naglakas loob kang manakit kay Jizo? Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad kay Binibining Joe? Utulin mo sariling kamay mo. Gusto mo bang mamatay? Hindi ako ang mamamatay siya. Malapit na ang kamatayan mo. Naglakas loob kang magsalita ng ganyan. Lao mo ang papatay sa kanya. Opo. At iba pa. Kung maglakas loob kang humadlang, sasamahan kita. Huwag kang matakot, maniwala ka. Ang lalaking gusto mo ang pinakamalakas sa mundo. Nagmamayabang ka pa hanggang kamatayan. Aray. Tatagata palm. Ano? Palad ng tatagata. Hindi ba ito nawawala ng higit 300 taon? Sinabi kong huwag mo akong guluhin, kundi papatayin kitang walang awang. Tol, astig ba ang makipagsuntukan? Makinig ka. Ang mundo'y labanan ng kapangyarihan. Walang makakalaban. Kahit paano ka pang makipaglaban. Kaya mo bang salubungin ang baril at kanyo ng departamento? Kapangyarihan. Akala mo makapangyarihan ang pamilya Jonio? Ano sa palagay mo? Kung hindi, bakit tinatawag na door valve ang pamilya Joe? Iginagalang... Talaga? Iginagalang kayo ng mga tao? Maniwala ka o hindi, babagsak ang pamilya Joe ngayon. Ano daw? Isasara mo ang pamilya Joe. Sino ka ba? Anong karapatan mo para guluhin ang pamilya Joe? Hindi ako basta-basta. May titulo ako sa mundong ito. Personal. Ang emperador ng yaman. Ha. Ano raw? Nagpapanggap kang emperador ng yaman. Tol, alam mo ba kung sino ang tunay na emperador ng yaman? Siya ang pinakamakapangyarihan, mayaman na kasing laki ng bansa. Isa ka lang magbubungkal ng prutas. Nagpapanggap pa siyang emperador ng yaman. Loko ka talaga. Kapag nalaman ng tunay na emperador ang pagpapanggap mo, mawawala ka ng tuluyan. Buti na lang hindi ako nagpadala. Baka masaktan lang ako nito. Maysue, tumigil ka na sa pag-iisip. Lumayo ka sa salot na ito. Ang sosyal ng pamilya Linyo. Yamang minamaliit ninyo ang tao. Ipapakita ko sa inyo ang totoo kong lakas. Kaagad, ipatawag ang tagapamahala ng Financial Emperor Kingdom sa Jinghai. Dalhin ang IOU ng Joe at Lin family sa Lin family. Hintay lang! Malapit na kayong magmakaawa sa akin. Tama na. Mabahong tindero ng prutas. Huwag mong ipagmalaki ang konting yabang mo. Nagmamayabang na naman ako eh. Ano?
Umalis ka na riyan. Kung hindi, ipapaaresto kita sa presinto. Hindi siya pwedeng umalis. Sinaktan niya kapatid ko. Pinag-iinitan mga tao ko. Dapat siyang lumpuhin ko ngayon. Sige, paano mo ako lulumpuhin? Subukan mo. Nakaupo lang ako dito ngayon. Ipakita mo lahat ng lakas mo dito. Sige. Mabuti. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Kuya Feng, may pasaway dito. Nagmamalaki sa kanyang martial arts. Lumalaban sa akin. Pakuha mo ng mga tauhan para tapusin natin siya. Sa bahay ng mga Lin. Oy, pagdating ni Kuya Feng, mamaya malalaman mo na mawawala ka lang bigla dito. Hindi ako angka ng mga Zhou. Ginoong Zhou, si Kuya Feng na sinasabi mo, nasa Jinghai yon. Siya ang tinatawag na Crazy King. Zhao Jiang. Siyempre, maliban sa kanya, sino pa ang magiging kapatid ko? Ayos lang. Yung Crazy King sa martial arts, may hawak na lanseta. Kahit Diyos papatayin niya, 3,000. Walang awang tauhan. Pwedeng tawagin na si Kuya Feng, mamamatay na tong tindero ng prutas. Huwag kang masyadong mayabang. Hindi pa sure kung sino mawawala. Bayaw, parang di mo alam ang kapalaluan dito. Yung baliw na hari na yon pumapatay ng tao. Huwag kang magpakabayani. Umalis na tayo. Huwag kang alala. May sorpresa ako mamaya. Malaking sorpresa. Kalimutan mo na, di na kita matutulungan. Di mo matanggap ang katotohanan ng mundo kahit mga Diyos pa dumating. Di ka maliligtas. Okay lang. Samahan mo lang siya. Paano pagdating ni Kuya Feng? Marami siyang manyakis na matatanda. Di ko alam paano kita papatayin. Maging magalang ka sa babae ko o mas malala pa sa kapatid mo ang gagawin ko. Di maghintay ako. Sasabihin ko sa'yo. Pagdating ni Kuya Feng, pag nakatutok na sa noo mo ang daan-daang baril, huwag kang luluhod at magmamakaawa. Di na ako makapaghintay. Tumawag ka na agad. Sabihan mo yang siraulo. Ipapakita ko sa kanya ano ang tunay na kabaliwan. Sino ang mas baliw kaysa sa akin? Nandito ka na pala, Kuya Feng. Sino nagsabing mas baliw sila sa akin? Lumabas ka at tingnan natin kung ilan buhay niya. Si Kuya Feng, yang bata na yan, magbebenta lang ng prutas. Sa sariling martial arts skills ka umaasa? Swail lang? Oo nga. Nagmamalaki pang pinakamagaling sa mundo. Ikaw pala. Nangahas kang sabihing mas baliw ka sa akin. Ikaw pala, ang lakas ng loob mong sabihing mas baliw ka sa akin. Nanggahas kang tutukin ako ng baril. Alam mo ba kung sino ako? Sino yun? Di pa ako marunong gumamit ng baril. Siya. Aba, parang sinabi niyang, siya ang hari ng yaman. Ang hari ng yaman. Ang hari ng yaman. Ang galing mong magmalakit eh. Aray Kuya Feng. Marunong pala siyang sumipol. Sinabi rin niyang buong angkan namin, may malaki akong utang sa kanya. Sinasabi mong ikaw ang hari ng yaman. Eksakto. Anong problema? Nagkataon lang na lumawak ang teritoryo ko noong nakaraang taon. Pumunta ka lang sa sangay ng Jinghai kay Huang Group umutang ng 10 bilyon. Sinasabi mong hari ng yaman ka. Ilalabas mo ang kasulatan at maniningil sa akin? May utang ka rin ba sa imperyo ng hari ng yaman? Pinagsabay kong siningil ang account mo ngayon lang. Nandito ka? May lalaking nagangangalang baliw na Haring Xiao Qiang. May 10 bilyon siyang utang sa imperyo ng hari ng yaman. Kung hindi ito darating, dalhin niya ang kanyang kasulatan. Nakatanggap din ako ng account na ito ngayon. Malapit nang dumating ang sugo ng hari ng yaman. At sakto namang, dalhin mo rin ang iyong kasulatan, 10 bilyon na may tubo. Kung hindi babayaran ang account na ito ngayon, pababangkain rin kita. Dumating na ang sugo ng hari ng yaman. Nangangatog ako sa takot. Kagabi, nagsaya kami ng sugo sa videoke at nangakong pauutangin pa ako ng 50 bilyon. Hayaan mo siyang maningil sa akin ngayon? Kuya Feng. Huwag na tayong makipagplastikan dito, tapusin na natin. Isipin mo ikakasal sa ganitong basura. Nakakadiri talaga. Dahil itong lalaking to, abutsok-dulang kinamumuhian na ng lahat. Gagawin ko na lang ang nararapat sa langit. Magsalita na. Dumating na ang sugo ng hari ng yaman. Dumating na ang sugo ng emperador ng kayamanan. Tigil. Oy, ang inyong kamahalan, ang emperador ng kayamanan. Bakit kayo nandito? Kaya bang? Paano mo na itutok ang baril sa emperador ng kayamanan? Ang inyong kamahalan, ang emperador ng kayamanan. Kaharian ng emperador pananalapi, si Zhao Tanjio. Tagapamahala ng Jinghai. Naghandog sa emperador ng kayamanan. Ano, talagang siya ang emperador ng kayamanan? Mayroon ka bang mga tanong? Hindi ka lang simpleng tindero ng prutas. Matagal na akong sinasamba ng mundo. Saan ka man pumunta, babantayan ka ng mga tao, naiinis na talaga ako. Kaya naghahanap ako ng simpleng trabaho. Mamuhay ng tahimik. Paano nangyari? Paano mabuhay ng hirap ang mayayaman? Kuya Crazy King, sigurado ka bang tunay na sugo ng emperador ng kayamanan? Kalokohan.
Maraming beses ko nang nakilala ang sugo ng emperador. Paano mo masasabing mali? Baka naman nagpapanggap lang na tao. Kung hindi, bakit bibili ng prutas ang makapangyarihang emperador? At nakipagkasundo siya sa akin. May paraan ako para patunayan. Ginoong Joe, paano mo siya tinusok? Panginoong Joe, paano mo siya matataga? Di ba't sinabi niyang ang aming pamilyang Joe, malaki pa ring utang ng pamilyang Lin sa kanya? Ganoon ba? Pakita lang ninyo ang kasulatan ng utang ngayon. Maniwala kami kung totoo. Kung wala kayong maipakita. Peke lang ito. Oo. Pakita niya ang kasulatan ng utang. Malalaman natin kung tunay siya. Ayaw talagang maniwala ng mga ito hanggat walang ebidensya. Kasulatan ng utang. Tingnan ninyo po. Mahal na hari ng yaman. May 300 bilyong utang ang Lin Group sa kaharian ng Hari ng Yaman. 8 trilyon ang utang ng Zhou Group sa kaharian ng Hari ng Yaman. 10 bilyon ang utang ni Haring Zhaojiang sa Kai Group. Bayaran. Awa po. Mahal na hari ng yaman, hindi ko po alam ang inyong pagdating. Nais kong malaman ang inyong presensya. Nasira ang binti ko't hindi ako makapunta. Bakit nakatutok ang baril nyo sa akin? Putukan nyo? Pangahas kayong nakatutok pa sa mahal na hari ng yaman. Ibaba nyo yan. Sugo ng Hari ng Yaman. Sabihin mo sa kanila, sino ang lalaban sa akin? Ang batas ng hari ng yaman, ang manungayaw sa kanya, pupunitin ang inyong mga labi. Ang sinumang mananakit sa mahal na hari ng yaman, pupugutan ng kamay. Ang sinumang manapak sa mahal na hari ng yaman, babasagin ng paa. Sige. Kung gayon, basagin muna ang bibig niya. Sige, siraan muna natin ang kanyang bibig. Sundin ang utos ng kamahalan, ang emperador ng yaman. Kamahalan, emperador ng yaman. Handa akong tuparin ang kasunduan. Nais kitang pakasalan. Tayo na magpakasal ngayon din. Kahit ngayon na ang gabi ng pagsubok. Hindi ka ba tumitingin sa salamin? Karapat-dapat ka bang pakasalan ako? Pero may kasunduan kayo? Kasunduan ng ama mo ang kasal sa Chang'an. Ayaw mong makinig sa utos ng ama mo? Huwag mong pag-usapan sa akin ang mga walang katuturan. Bayaran nyo agad ang utang. 300 bilyon na kahit kulang ng 1 sentimo, mawawala ang pamilya nyo. Makinig kayong mabuti. Kamahalan. Emperador ng yaman, nakipagtalik ka kay Meixue. Ayaw mo bang pakasalan si Meixue? Payag ako. Sangayon ako sa inyong pagsasama. Meixue, makiusap ka na sa kamahalan. Huwag mo kaming pilitin magbayad. Mabubuisit kami nito. Tatay, bakit ka nagmamakaawa sa kanya? Ano naman kung mayaman siya? Hindi lang natin babayaran. Hayaan mo siyang magsampa ng kaso. Si Chiu ang may utang na lahat. Tumahimik ka? Alam mo ba ang sinasabi mo? Halos lahat sa mundo ay may utang sa kamahalan. Isang salita lang mula sa kamahalan. Wala nang makikipagtulungan sa atin. Meixue, makiusap ka na sa kamahalan. Mabilis, humingi ka ng tulong, mamalimos ka sa kanya. Meixue, magmadali ka at mamanhik sa mahal na emperador ng yaman. Magmadali ka at humingi ng tulong, makiusap ka. Mahal na emperador ng yaman, pwede bang pabagalin muna ang utang ng aming pamilyang Lin? Kung sinabi mong pakakasalan mo ako noon, may bisa pa ba yon? Sabihin mo na ngayon, sipnayan, sipnayan. Ngunit mahal na emperador ng yaman, ikaw ang lalaking hinahangaan ng kababaihan sa buong mundo. Lahat ng babae gustong mapangasawa ka. Bakit ako ang gusto mo? Kahit na, totoo, maraming mas mayaman at makapangyarihan kaysa sa iyo. Pati na magagandang babae, nakaluhod at nagmamakaawa para mapangasawa ka, ngunit may isang bagay ka na wala sa kanila. Ano? Taos-puso? Taos-puso. Tama. Ikaw ang panganay na dalaga ng pamilyang Lin, una sa kagandahan sa Jinhai. Alam kong magbubunga lang ako, ngunit naalala mo ang kabutihan ng ama ko sa inyo? Naalala mong iniligtas kita. Pahayag ka pa ring pakasalan ako. Walang katumbas ito. Karapat-dapat ipagsanggalang. Opo. Opo, mahal na emperador ng yaman. Maganda at mabait si Meixue mula pagkabata. Mahal na emperador ng yaman, tunay kang maunawain. Ang pagpapakasal kay Meixue sa pamilya ay magiging mabuting asawa at ina. Kaya, nangako ka bang pakakasalan ako? 100 pagsang-ayon. Sige. Pwedeng hindi nabayaran ng pamilyang Lin ang utang, pero hindi pinaniniwalaan ng kapatid mo ang sinasabi niya. Mga mata ng aso ang tumingin sa tao. Sinira ang aking bawal. Patawarin mo siya. Dapat basagin ang kanyang bibig. Palayasin sa pamilyang Lin. Opo. Opo. Kahihiyan din sa akin ang anak na ito. Susundin namin ang sinabi ninyo. Mahal na emperador ng yaman. Isagawa agad. Ikaw na ang susunod.
Poong mahal na emperador ng yaman, nakikiusap akong palayain ninyo ako. Gagawin kong aso ang sarili ko para sa inyo. Magiging alipin ninyo ako. Pakiusap. Bigyan ninyo ako ng pangalawang pagkakataon. Ang mga tulad mo, ni hindi karapat-dapat maging aso ko. Wasakin ang buhay niya, dalhin sa tahanan ng mga Zhou, ibalik ang ating 8 trilyon, pagbankruptin at likwidahin ang Angkan Zhou. Aray, alisin ninyo. Paano ka napadpad dito ng munting bagay na ito? Kayong dalawa, hatakin, hatakin. Bilis. Bilisan ninyo. Sige, larga na. At hindi ka pa umaalis? Poong makapangyarihan sa yaman, yamang pinili mong pakasalan si Meixue. Kapatid na rin kita sa batas. Maawa kayo sa akin. Huwag ninyo akong palayasin. Hindi. Maaari kang, ngunit may isa akong kondisyon. Basta huwag mo akong paaalisin. Tutuparin ko ang anumang kondisyon. Hayaan mo kaming magkapatid na magpakasal sa'yo. Gagawin ko rin. Huwag kang magkunwari. Magnanakaw ka pa rin. Nagbabaka sakaling maakit ako. Huwag kang magpaloko. Ano ang mga kondisyon? Sabihin mo sa mga pulubi sa kalsada na pumasok sa tahanan ng mga Lin. Mamuhay ka kasama ng mga pulubi. Payag ka ba? Pumunta ka sa kalsada at humanap ng pulubi para pumasok sa angkan ng Lin. Gusto mo bang pakasalan ang isang pulubi? Magpakasal ka sa pulubi? Ang katulad mo'y hindi karapat-dapat magpakasal. Humanap ka ng pulubing pakakasalan mo. Ayaw mo, no? Sige, kung ayaw mo, pag napalayas ka na sa angkan ng Lin, wala nang magnanais tumanggap sa'yo. Pulubi ka pa ring mabubulok sa kalsada. Eh di, mabuti pang pakasalan ko ang pulubi? Ayos yan. Puntahan mo ang Angkan Zhou para maningil. Humanap ka ng pulubi sa kalsada para magdala. Opo, lakad. Meixue. Tara, mamasyal tayo. Bibilhan kita? Bayaw, ano ang gusto mong ibili sa akin? Bakit bayaw pa rin ang tawag mo sa akin? Asawa. Halika, bibilhan kita ng gusto mo. Ayaw ko ng kahit ano. Wag mo na akong bilhan. Hindi naman yan gusto ng mga babae. Tingin muna tayo. Meixue, Maghintay ka ng pulubi sa bahay. kumusta po kayo? Anong klaseng bag po ang kailangan ninyo? Ilabas nyo ang pinakamagandang bag nyo. Uy, hindi ba't si Li Chang'an to? Wala ka bang hiya? Ang mabahong magtitinda ng prutas naglakas loob pumasok sa butik na ito. Hoy, hindi ba't si Li Chang'an to? Gusto mo pa bang magkaroon ng mukha? Ang amoy na tinderong to naglakas loob pa sa sikat na butik. Paano ka nanloloko ng babae? Li Chang'an, wala ka talagang hiya. Nagpapanggap na mayaman para manguto. Anong pakialam mo? Wala akong pakialam. Gusto ko lang asikasuhin ito. Mahal na Li Chang'an. Kung tama ang alaala ko, pinsan mo ba siya? Huwag mo nang banggitin yan. Pinakamalaking pagkabigo at kahihiyan ko. Ang pobreng kamag-anak na to. Akala ko patay na ang buong angkan nila. Ngayon, nagtitinda ng prutas sa lungsod ko. Nakakahiya talaga. Kahit magkamag-anak tayo, matagal na tayong walang ugnayan. Ikaw sa iyong daan, ako sa aking tulay. Huwag mo akong guluhin. Ano? Nagpapatibo ka sa babae. Ale, sabihin ko sa'yo, huwag kang maniwala sa kanya. Tindero lang siya ng prutas. Walang-wala siyang pera. Dinadala ka pa sa mamahaling butik. Ang tanga-tanga mo naman. Akala mo mayaman sa itsura niyan? Kaya niya bang bumili dito? Ikaw ang asong mapanghamak. Ang asawa ko, ang pinakamayaman sa mundo. Ano? Pinakamayaman daw sa mundo. Bakit ako ang mayaman dito sa Jinghai? Ang mga tulad mo, hindi mo pa ako kilala hanggat di kita sinasampal. Serbidor, ilabas mo ang pinakamahal niyong bag. Tagapaglingkod, ilabas mo ang pinakamahal na bag dito. Sir, umaabot sa milyon ang pinakamahal naming bag. 1 milyon lang? Maliit na halaga? Nagpapanggap ka pa? Isa ka lang magbubungang kahoy. Milyon-milyong bag ang sinasabi mong mura? Sige, ipakuha mo na sa kanya. Paano siya hihiya kung walang pambayad? Sige, kunin mo na. Paano kag di makabayad? Makakapanood pa tayo ng kahihiyan niya. O kaya tumigil ka na, sir. Kung magbubungang kahoy ka lang pala, di ka bagay dito sa establishmentong ito. Akala mo di ko kayang bilhin? Mismo mga kamag-anak mo nagsabi, isa ka lang magsasaging, di mo kaya ang mga bag dito. Bakit ipipilit mo pa? Tanggap ko pag minamaliit ng mayaman. Pero kapwa mahirap nagmamataas pa. Mga ganyan kayo? Kung di nyo pabibiglatin, hindi talaga kayo matututo. Tinawag ko na ang manager ninyo. Bibilhin ko ang buong tindahan. Hoy. Hoy, isa akong mahirap na magsasaging. Bibilhin mo ang tindahan ng iba? Narinig ko ba ng tama? Tama ang narinig mo. Bibilhin ko ito. Anong kapalit? Saging papalit sa puhunan? Asawa, sobra na sila. Sa totoo lang, di natin kaya.
Kunin mo at isweep 5 milyon ang laman ng card na ito. Oy, maganda. Ang lakas ng loob mo. Bagong tapon ka lang, di ba? May 20 million ka talaga? Malalaman natin kapag isiniwalat. Sige, isweep ang kanyang card. Paano kung walang laman? Kaya kong bayaran kayo ng 5 milyon. Tandaan nyo, di ko kayo kikilalaning kamag-anak. Pababagsakin ko ang pamilya nyo. Tandaan, hindi kita kikilalaning kamag-anak ngayon. Bubungkalin ko ang pamilya mo. Hahaha. Hoy, ako ang pinakamayaman sa Jinghai. Isa ka lang basag na tagapagbenta ng prutas. Hindi mo ako kilala bilang kamag-anak. Nangangatog ako sa takot sa'yo. Tigilan mo ang pagtingin sa mga tao. Magdudusa ka sa mga kahihinatnan. Sige, maghihintay ako. Hihintayin kong makita ang mangyayari. Kinuha ng waiter ang card para iswipe. Hindi ako makatulog kung di makapag-swipe. Opo, Ginong Wang. Totoo palang may 5 milyon. Ano? Imposible. Ay, totoo nga pala. Bakit ka nasampal sa mukha? Putol na itong sumasampal sa akin. 5 milyon lang pala. O isang magandang babae. Anong kinalaman mo dyan? Isa kang lalaking palamunin. Ginoong Wang. Ginong Wang, di ba raw niya bibili ng tindahan? Hayaan mo siyang bumili. Bayaan mong pilitin niya ito. Sige. Oo nga pala. Ayaw mo bang bilhin ang tindahang ito? Bilhin mo para makita ko. Sige, bibilhin ko para sa'yo. Waiter, tawagin mo ang amo mo. Gusto kong bumili ng tindahan. Ang kulit naman ng biro nyo, 5 milyon pangbili lang ng ilang bag. Ang tindahan namin dito, nagkakahalaga ng 100 milyon. Huwag kang mag-alala, may pera. Hindi ka naman kilalang tao para bumili ng tindahan. Mapapagalitan ako ng amo. Hindi ka naman sumisigaw, di ba? Sige, ako ang sisigaw. Hoy, alamin kung sino may-ari ng West Street Famous Brand Bag Store. Bibilhin ko ang kanyang tindahan. Alamin mo para sa akin, sino may-ari ng sikat na bag store sa West Street. Bibilhin ko ang tindahan niya. Siya nga pala, alamin kung sino nagmamay-ari ng kalyeng ito. Kung kailangan, mabibili ko rin ang kalye na to. Ha. Maghintay ka lang. Magsisimula na ang palabas. Ano daw? Gusto mong bilhin ang kalye na to? Huwag mo akong patawanin. Alam mo ba ang halaga ng kalye na to? Hindi ko kailangan. Magkano ba yan? Hindi ko tinitignan ang presyo kapag bibili. Sige. Loko ka talaga, nababaliw ka sa kahirapan. Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Jinghai ni hindi niya kayang bumili ng kalye. Isa ka lang tindero ng prutas. Hindi sapat ang kita mo sa isang araw para sa renta. Gusto mo talagang bilhin ang pinakamasiglang kalye sa Jinghai. Ano sa tingin mo ang ranggo mo? Akala mo hari ka ng kayamanan? Paano kung totoong hari ako ng kayamanan? Tama na, huwag ka nang magbaliw. Pangahas mong nagpapanggap na hari ng kayamanan. Kapag nalaman ito ng imperyo ng hari ng kayamanan, maapektuhan din ako dahil sa iyo. Master Wang, tawagan mo na ang detention center at dalhin siya sa mental hospital. Siya'y asong ulol. Kawawa naman ang magandang to. Sundan mo siya. Marami akong kaibigang anak mayaman. Ipakilala kita sa kanila. Ang asawa ko ang hari ng kayamanan. Mga anak mayaman mong kaibigan, parang utot lang yan sa kanya. Tapos na to, ha. Wala na. Sumama ka na lang sa kanya. Baliw ka talaga. Pangahas mong magpanggap na hari ng kayamanan. Patay kayong dalawa. Malalaman niyo kung sino ang mamamatay. Sinong bibili ng tindahan ko? Sino ang bibili ng aking tindahan? Si Ji Ho yun. Aray, Jilly. Abat napakalaking karangalan. Walang anuman. Kay laking karangalan. Ha. Kalihimbay. Ibigay ang kontrata kay Jilly. Si Ji Ho to. Jilly, pakitingnan po. At iba pa. Ikaw ay... Siya si Wang Xiao, pinakamayamang anak sa Jinghai. Wang Xiao. Ay naku, ha. Ikinagagalak kitang makilala. Wang Xiao, anong utos mayroon ka? Itong lalaking ito, pinsan ko siya. Isa lang siyang magtitinda ng prutas. Wala siyang pera talaga. Huwag kang magpaloko sa kanya. Talaga? Sinabi ni Pangulong Yang na may importanteng bisita ngayon. Ako na ang bahala sa inyo. Personal bang sinabi sa iyo ni Pangulong Yang ng Chamber of Commerce? Oo. Siya mismo. Isa kang magtitinda ng prutas. Kahit si Pangulong Yang ay nagsisinungaling, nagiging desperado ka na. Ano magagawa mo dito, Wang Xiao? Sabihin mo nga, palayasin niyo siya. Kahihiyan ng dukhang magprutas dito para sa babae. Nagpanggap siyang matapang sa harap ko. Wang Xiao, sigurado kang magprutas siya. Paano? Wala nang saysay ang mayamang binata ko sa Jinghai. Kahit makipagkita si Pangulong Yang sa tatay ko, tatawagin pa ring pinakamayaman sa kaharian. Oh, si Wang Xiao, ang kinatawan ng mayayaman sa Jinghai. Ni hindi mo pinakikinggan si Wang Xiao. Gusto mo pang magpakita sa Jinghai? Naiintindihan. Ang tindahang ito, hindi ko ipagbibili. Huwag magbenta.
Pwede ka, isang tanong lang ito, may utang ba ang pamilya mo sa Empire of Wealth Emperor? Hindi ito nabibili. Okay? Tatanong lang kita ng isang bagay. May utang ba ang pamilya mo sa Emperador ng Yaman? Siyempre naman, ang emperador ng Yaman ang pinakamalaking pribadong bangko sa mundo. Sino bang mayaman ang hindi nakakautang dito? Anong kinalaman mo dito? May kinalaman. May kinalaman, sabi niya siya ang emperador ng Yaman. Ha 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 ha. Uy, ang lakas ng loob mong magsabing emperador ka ng Yaman. Ipinagkalat mo talaga sa emperador ng Yaman. Ipagbabawal ka. Gagutumin kita hanggang mamatay. Mukhang kailangan kitang sampalin ngayon. Mga bulag kayo. Huwag niyo akong hanapan ng presidente. Ikaw ang mag-asikaso niyan. Tawagin niyo akong amo ng kalye na ito. Bibilhin ko ang buong kalye na ito. At siya sa atin niyo para sa akin. Ang may-ari ng sikat na tindahan ng bag at ang mayamang Wang family. Magkano ang utang niyo sa amin? Kunin ang kasulatan ng utang. Hintayin niyo kung paano ko kayo pagbabayarin. Nangangatog na ako sa takot. Gusto mong bilhin ang buong kalye? Kanina lang sabi niya may utang ka sa kanya. Kukunin niya ang resibo at singilin ka. Magkano ang utang mo sa kanya? Ahaha, at sigurado ako ngayong siraulo ang batang ito. Hindi ko nga siya kilala. Nagsinungaling siyang may utang ako sa kanya. Paano may taong walang hiya na ganito sa mundo? Gwapo siya nung nag-aaral pa kami. Dati ko siyang gusto, pero naghiwalay kami. Bakit hindi ka na lang mawala ngayon? Mas malaki ang mawawala sa iyo ngayon. Sabi mo, mapapahiya ako. Kasama ko si Wang Xiao, pinakamayaman sa Jinghai. Walang kasing yaman kumpara sa isang nagtitindang hampas lupa. Paano ako mapapahiya? Nasaan yung gustong bumili ng kalye? Nasaan yung gustong bumili ng kalye? Nasaan ang boss na gustong bumili ng kalye? Nasaan ang boss na gustong bumili ng kalye? Hoy, G1, bakit ka nandito? Sino bang boss ang gustong bumili ng kalye? Akin na yan? Sige, handa na ang kontrata. Pakitingnan po ninyo. Ginoong Juan, ibebenta mo talaga sa kanya ang kalye. Huwag kang magpaloko sa kanya. Hayaan mo siyang manloko. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa sinabi ni Jiwang mula Jinghai. Pinsan niya itong lalaking ito. Isang tindero ng prutas. Paano niya mabibili ang buong kalye? Oo, ang tatay ko ang pinakamayaman sa Jinghai. Hindi niya kayang sabihing bibilhin niya ang kalye. Ano ba siya? Ikaw ang pinakamayaman sa Jinghai. Ibig kong sabihin, alam mo ba kung sino siya? Sino yon? Kahit hindi ko kilala kung sino siya, pero ako ay may alam. Siya ay taong pinaggalang. Kahit ng mga sugo ng emperador ng Yaman. Ano daw? Kahit mga sugo ng emperador ng Yaman sa Jinghai, iginagalang siya. Sino nagsabi? Ang sugo mismo ng emperador ng Yaman ang nagsabi sa akin. Pinapunta ako rito para iharap ang kontrata ng pagbenta. Hindi ka naman na-scam sa tawag? Anong klase tao ang sugo ng emperador ng Yaman? Isang makapangyarihang tao sa imperyo ng Yaman. Paano nagka-telepono na ikaw mismo ang magbenta ng kalye? May direktang telepono ako sa sugo ng emperador ng Yaman. Tama ang numero ng telepono. Tama rin ang boses. Paano ako magkakamali, Wandong? Hindi mo ba alam meron ng AI ngayon? Hindi lang boses ang kayang gayahin, kahit video, kahit tao kayang gayahin. Tsaka, pinsan ko itong siraulong ito. Mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Sa totoo lang, ako at itong si Li Chang'an, magkaklase. Noong nasa eskwela kami, ni walang makain sa bahay nila. Paano nila mabibili ang buong kalye? Ito ay ako at si Li Chang'an, kaklase. Noong nasa paaralan pa ako, hindi nga makapagbukas ng kaldero sa bahay. Paanong makakabili kayo ng kalye? Kayong mga tao, parang asong namumusong lang sa tao. Nagtataka ako kung nasanay na ang emperador ng Yaman sa karaniwang buhay. Nagtutugma ang inyong kwento? Mahal, sobra na sila. Bakit di mo imbitahin ang sugo ng emperador ng Yaman? Sampalin mo sila sa mukha. Hindi kailangan siya. May magpapatunay mamaya. Huwag kang magpakamisteryoso sa akin. Mapapatunayan mo ba? Naku, pinsan ko ang pinakamayaman sa mundo. Naku, pinsan ko, ang emperador ng Yaman ang may hawak sa kalahati ng yaman ng mundo. Anong pagputol? Gusto mo magmayabang ako sa labas tulad mo? Ang emperador ng Yaman. Magpupugay sa emperador ng Yaman. Tumayo ka. Dala mo ba ang kailangan ko? Heto, ito ay tindahan ng mamahaling bag. Ang 500 milyong yuan na utang sa imperyo ng emperador ng Yaman. 500 milyon? Bayaran mo. Ito pala ang kasunduan sa utang ng imperyo ng Yaman. Akala mo ba mahirap lang akong magbenta ng prutas? Bayaran mo agad or babagsak kayo sa bangkarota? Hindi mo ba ako nakikitang isang hamak na tindero lang? Utang mo, bayaran mo ngayon din o ipapasara ko negosyo mo. Buong emperador ng Yaman, kahabagan niyo ako. Kakakumpuni ko lang ng bagong proyekto. Kulang pa ang pondo ko. Ngayon pa kayo maniningil. Parang pinapatay niyo na ako. Pwede kang hindi magbayad. Pero ang utang sa imperyo ng Yaman, alam mo ang kapalit kapag di ka nagbayad? Naiintindihan ko. Alam kong may utang ako.
kaso wala talaga akong pera. Pwede bang patagalin ng 2 araw? Awa. Walang kapatawaran ang lalapastangan sa akin. Magbayad ka ngayon din. O ipapasara kita. Manichuros ang emperador ng Yaman. Agad na isara ang West Street famous brand bag store. Naku po. Pinsan Chang'an, ikaw ba talaga ang emperador ng Yaman? Ano? Pinsan mo ako? Tinanong ko ang nanay mo. Tita ang tawag. Dapat lang tawagin kitang pinsan. Sandali lang. Napakahirap mo. Ayaw kong may kamag-anak na ganyang karumi. Ang hirap ko talaga. Paano nangyari to? Ang tatay ko ang pinakamayaman sa Jinghai. Ang yaman ng Jinghai ay basura lang sa imperyo. Mga langgam lang yan. Habang binibilang ko, malapit nang mawala kayamanan ng tatay mo. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, singilin ko na ang tatay mo. Imposible. Mayaman pamilya namin. Hindi kami nagkakautang. Malamang hindi mo alam. Lahat ng mayaman sa mundo ay may utang sa akin. Kung tama hula ko, malapit nang lumuhod sa akin ang tatay mo. Hindi, sabi ng tatay ko, lahat ng tao ang may utang sa amin. Walang utang ang pamilya namin. Paano ang kasulatan ng pamilyang Wang? Narito po ang dokumento. Mga matatanda rito? Hindi gaanong malaki. May utang sa emperador ng Yaman na 83 trilyon. Bayaran ng pamilyang Wang ang utang kaagad. Kung hindi, pagsasara ng negosyo. Sinabihan ko nang pumunta si Wang Shihai. Hintayin nating dumating ang kanyang ama. Sasama ko na lang itong tangang anak sa kalye. Imposible iyan. Hindi maaaring magkautang ng ganito kalaki ang pamilya namin. Ay, paano nangyari ito? Paano ito nangyari? Ang emperador ng Yaman. Ang emperador ng Yaman? Naku, Itay. Bakit ka nandito? Bakit ka nandito? Naku, bibili lang ako rito. Anong ginagawa mo dito? Pinapunta ako ng sugo ng emperador para makipagkita. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Narito. Li Chang'an, bakit ka nandito? Tito, patawad. Bayaran mo ang utang. Magbayad ka. May utang ba ako sa iyo? Wang Shihai, ang kapal mo. Humarap ka ng ganyan sa emperador ng Yaman. Ang emperador ng Yaman, hindi ba ito ang pamangkin kong palpak? Bakit siya ang emperador ng Yaman? Yung kapatid mong palpak ay ayos lang. Mabuti naman. Mas mabilis kitang babangkutin. 83 trilyon. Tignan mo mismo. Mabubulok ka sa utang kung hindi ka magbabayad. Ay, ikaw. Ikaw ba talaga ang emperador ng Yaman? Ah, ikaw. Ikaw nga ba talaga ang emperador? 83 trilyon na bayad. Aray. Chang'an, tiyo mo naman ako. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Pinagtritripan mo ang mga magulang ko noon. Hindi pa kita binabayaran noon. Ngayon ako naman ang ginugulo mo. Ang pamilya mong Maharlika ay walang kamatayan. Hindi na makatarungan ng langit. Ginulo ka. Sino ang nanggulo sa'yo? Tanungin mo ang anak mong Buti. Bakit naman? Kunkun. Ikaw ba ang nagpagalit kay Chang'an? Hindi. Ako ay, akala ko mabahong magbebenta lang ng prutas. Ininsulto ko siya. Siya nga pala. Sino ang nakakaalam na emperador siya ng Yaman? Ikaw na pala suway na anak. Ang lakas ng loob mong guluhin ang emperador ng Yaman. Gusto mo bang wasakin ang pamilya natin? Pasensya na Chang'an. Si Kunkun ang walang alam. Humihingi ako ng tawad sa ngalan niya. Pinsan mo itong siya. Patawarin mo na siya ngayon lang. Ang mga taong nanakit sa akin, tanging kanyang pagdurusa ang tatanggapin ko. Huwag tanggapin ang paumanhin niya. Agad na utusan ang Emperor of Wealth Group na singilin ang pamilya Wang. Ipagbili ang lahat kung hindi tataas. Ang emperador ng Yaman nga. Aray, hindi. Pinsan Chang'an. Mali ako. Ituring mo na lang akong hangin. Binigay ko na sa'yo ang girlfriend ko. Oh, Fangfang, pilisan mo. Sabihin mo ngayon, gusto mo bang maging girlfriend ng emperador ng Yaman? Sabihin mo agad. Gusto ko. Hoy, Fangfang. Sabihin mong gusto mong maging girlfriend ng mayamang emperador ng Yaman. Sabihin mo na, Gusto ko. Nakakadiri ka. Asawa. Ayan na. Huwag mong hayaang makasira ang mga basura ng lipunan. aray. Ano yon? Anong problema? Pare, may ibang lalaki ang asawa ko. Hindi ko siya pakakawalan. Sinaktan niya ako. Ano? Tumakas sa iba't nanakit pa? Oh, kinamumuhian niya ako. Sinabihan akong pangit. Sabing madumi daw ako at ayaw akong matulog sa kama. Grabe. Ang lakas ng loob mong sumuway sa utos ko. Hintay, ipaglalaban kita. Papakikingin natin siya. Tingnan ang surveillance ng buong lungsod. Hanapin natin si Lin Bingjiao. Lin Bingjiao, hindi ka makatatakas sa akin. Mahal, pwedeng pakawalan mo kapatid mo. Mayabang talaga siya. Pinapakasal mo sa pulubi.
Hindi ba napakasakit para sa kanya? Pinakamalaking galit ko sa buhay, mga taong ayaw sa hirap, mahilig sa pera at traidor. Lahat yun meron siya. Kailangan niyang maramdaman yon, parang pagtawa at pagsira sa dignidad. Nahanap. Ang Panginoon ng Emperador ng Yaman, nasa Pink Hotel si Lin Bingjiao at lalaki. Si Jan Xiaonga talaga ay isang napakagaling na mandirigma. Ang galing ng kanyang kakayahang lumaban. Haha. O gets mo ba ako? Parang isda sa tubig ang pakiramdam ko. Hahaha. Gusto kitang pakasalan. E di pakasalan mo. Gustong-gusto ka ni Zhan Xiao. Hahaha. Sige, sasabihin ko kay Lolo pag uwi ko. Pumili na tayo ng kasalang araw. Pagbubuntisin kita ng 7 anak. Sino ka? Tanungin mo siya kung sino ako? Sino siya? Hindi ko siya kilala. Di mo kilala? Takot kang malaman niya sino ako? Takutin natin hanggang mamatay. Tol, di mo ako kilala, no? Magsalita ka ng maayos sa harap ko. Baka magka-problema ka pa. Wala akong paki sa'yo. Walang oras para sa ganyan. Linisin ang lahat ng uri ng basura. Pumunta ako ngayon para lang sunduin ng asawa ng kapatid ko. Sino kapatid mo? Di mo kailangang malaman sino siya. Kuya, sunduin mo na ang asawa mo. Sige, asawa, sumama ka na sa akin. Gulong. Kuya, sinaktan niya ako. Kapatid, sinaktan niya ako. Huwag kang matakot. Ipaglalaban ko ang hustisya mo. Iuutos kong lumuhod ka't sampalang ang sarili mo, humingi ka ng tawad sa kapatid ko. Pinaluhod mo ako at nagpakumbaba sa kanya. Narinig mo ng tama. Uy bata, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka kapag di mo ako sinunod. Malubha ang aabutin mo. Talaga? Eh kung hindi ako? Kinagat mo ako? Pangahasang nanakit ka sa akin? Alam mo bang ako'y henyo sa martial arts? Aray! Uy bata, malaman mo, ang tatay ko'y pinuno ng samahan ng martial arts. Siyam na bituing pinuno ng digma ang kapatid ko. Pangahasang nanakit ka sa akin. Papatayin kita ng walang labi. Kung gayon, lalo pa kitang pahihirapan. Hoy, 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 hoy. Huwag na kayong mag-away. Ako na ang mali. Ako na. Hoy, hoy. Kuya, huwag kang titigil sa laban. Huwag mo akong paluin. Nagkamali na ako. Mga langgam lang? Aray! Ang pulubi mong asawa, ang maghahatid sa'yo pa uwi, umalis. Bayaw, pakiusap, huwag mo akong ipakasal sa pulubi. Nasusuka ako sa kanyang pagkita. Sa totoo lang, tamad na tamad ka. Walang kwentang pakasalan ng hambog na babae. Pagpapakasal sa pulubi, swerte mo na yan mula sa nakaraan mong buhay. Kuya, iuwi mo na siya. Asawa, umuwi na tayo. Huwag mo akong hawakan, bitawan mo ako, gago. Subukan mong kumilos ulit. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Nakikiusap ako. Tulad ng sinabi ko, wala kang mapapala sa akin. Ilayo mo ang asawa mo. Pag pinalo ka niya, paluin mo rin. Sige. Alis. Naghihintay ako ng paghihiganti mo. Tay, nasaktan ako. Kasuklam-suklam. Sino ang nangahas na manakit sa'yo? Siguro yung manugang ng mga Lin. Narinig kong tawag sa kanyang bayaw ni Lin Bingjiao. Pero parang may kinalaman din sa beggar gang. Sige, hahanapin namin siya ngayon din. Sige. Kuya, dalhin mo ang iyong asawa sa loob para manganak. Sige, asawa. Pasok na tayo. Pumasok na kayo at magsilang ng sanggol. Hindi! Tigil mo ang kalokohan pagkatapos. Nagalit na naman ang kapatid ko. Tara na, alis na. Alis na. Mahal, hindi maganda ang pagtrato mo sa kapatid ko. Anong problema? Ang kapatid ko ay mayamang babae. Pinakasalan mo siya sa pulubi. Malulungkot siya ng husto. Anong masama sa pagiging hindi komportable? Kinuha niya ang aking sywanlong na jade at pinakasalan ako. Ngunit ayaw ko sa pagiging magtitinda ng prutas. Inaapi at tinutuya ako kung hindi ako ang emperador ng Yaman. Isang magtitinda lang ng prutas? Pinapansin ba niya ang aking paghihirap? Ang traidor na tulad niya dapat magdusa sa kahihinatnan. Alam mo, tulad mong mabait lang ang karapat-dapat sa tunay na pag-ibig. Ang kabutihan ay gagantihan.
Ang kasamaan ay babayaran. Ito ang tamang pananaw sa buhay. Sige. Mga Lin, lumayas kayo rito. Sino ang nanakit sa anak ko? Umalis ka na rito. Pasok ka muna sa bahay. Anong problema ko? Anak. Siya ba yon? Tatay? Siya yon. Baliw siya. Suntok agad nang magkita. Mukhang sanay ka rin. Oh, konting practice lang? Kung may practice ka na, dapat kilala mo na ako. Ang pinuno ng alyansa ng martial arts ng Jinghai, di ba? Lalaking nag-aaral ng martial arts. Kung alam mong ako ang pinuno ng alyansa, pangahas kang hindi magbigay galang. Hindi ko pinatay anak mo. Malaking konsiderasyon na yon. Mayabang, mabagsik, nandito na ang mga tauhan ko. Hulihin niyo ang batang mayabang. Ipamukha niyo kung sino ang makapangyarihan sa martial arts ng Jinghai. Pangalawa o pangatlo siya sa listahan ng masasamang Diyos. Malaki ang ranggo niya. Ha? Takot? Katakutan? Makipaglabang katulad mo. Baka mawalan ako ng dignidad. Sige na nga. May ipapakita kong lakas sa'yo. Nasa Jinghai ka na ngayon. Sino pa ang makakapigil sa akin? Hindi ka naniniwala? Naniniwala ako. Huwag mong sabihin na walang pagkakataon. Hanapin mo. Sige, lalaban na ako. Shatian, pumunta ka sa bahay ng mga Lin. Shatian, punta kayo sa bahay ng Lin. Hintay lang kayo. Darating na ang kapatid kong lalaki. Ang kapatid mo, Shatian, ano ba yan? Huwag mong pakialaman to. Huwag kang umiyak pag nahampas ka. Ha. Hahaha. Sa Jinghai, sinong tao ang makapagpaiyak sa akin? Mukhang walang nagpaliwanag sa'yo. Ano ang pinuno ng Jinghai Martial Arts Alliance? Hindi rin nila sinabi sa'yo. Ako ang emperador ng yaman. Anong sinabi mo? Ikaw ang emperador ng yaman. Eksakto. Ang emperador ng yaman, ng imperyo ng mayayaman. Hahaha. Nagbibiro ka ba? Isa ka lang manugang ng Angkang Lin. Mangahas kang magpalasap na emperador ka. Hindi ako ang Jade Emperor. Hahaha. Ay, muntik ko nang makalimutan. Lahat ng mayayaman sa mundo may utang sa aming emperador. Angka ng Jian walang pagtatangi. Babawiin ko ang utang ninyo ngayon. Oo na nga pala pagdating mo. Dalhin mo ang pagkakautang ng Jian sa emperador. Kunin mo rin, tapusin natin ang lahat ngayon. Maghintay ka, babagsak ang Jian ngayon. Tigil na sa panggagaya, nakakaumay ka na. Ano ba ang emperador ng yaman? Mga dignitaryo nagpapaschedule pa. Hindi mo aabutin sa buhay mo. Naiintindihan mo? Parang kilalang kilala mo ako. Tol, tigil sa pagpapasikat. 1 minuto ka na lang. Kung hindi pa dumalaw ang tao mo, magigising ka. Sinong mangahas gumanti sa emperador? Sino ang may lakas ng loob na bastusin ang kagalang-galang na emperador ng kayamanan? Pagkapasok mo, anong ginagawa mo? Sino ka? Mga taong walang malay. Ang manlalupig ng langit ay nagpupugay sa kagalang-galang na emperador. Tumayo ka. Manlalupig. Nakakatuwa ka pala. Isang huwad na nagpapanggap sa emperador ng kayamanan. May nakita akong nagkukunwaring manlalupig ng langit. Alam mo ba kung sino ang manlalupig ng langit? Pangalawa siya sa pambansang ranggo ng mga mandirigma. Ang lakas niya ay pangalawa lang kay Xuantian War Demon. Talagang hindi ko kilala ang mga tao rito. Masyado ka nang nabubuhay. Nagpanggap ka pa ng napakalakas na tao. Sabi nila hindi pa siya namamatay. Kaya susubukan kong pumatay sa kanya. Hoy, naghanap ka pa ng peking mandirigma. Siya lang ay sapat para talunin ng inyong samahan. Hahaha, mayabang. Xiongxian siya. At ibigay mo silang dalawa sa akin. Opo, hintayin naming mamatay kayo. Bata, pumunta ka sa impyerno. Mali ito. Ito ang kapangyarihan ng Demigo. Bakit hindi mo siya mapatay? Siguro hindi ka nag-practice kagabi. Kulang pa ang kasanayan mo. Ako na ang bahala. Sensord. Puno ako ng kapangyarihang Demigot. Hindi ko siya matamaan. Hindi mo ako kayang lapitan. Ako na ang kikilos. Patayin ang Sky Demon. Siya ang tunay na manlalupig ng langit. Patayin ang demonyo sa kalangitan. Siya'y tunay na manduruga sa kalangitan. Alam mong huli na ang lahat. Panginoong tagapatay, patawarin mo ako. Nais ko, gawin mo akong alipin mo. Nagkasala ka sa emperador ng yaman. Nais mo pang palayain kita? Ang kagalang-galang na emperador ng yaman. Siya nga ang tunay na emperador ng yaman. Akala mo mapapapatay ko ang makalangit na nilalang? Sino pa?
bulag ang kontrabida. Nakikiusap ako sa emperador ng Yaman. Napatawarin ang buhay ko. Ako'y magiging aso mo ako magpakailanman. Maraming naghahangad maging aso ko. Ilang taon ka na? Patayin? Pinuno ng martial arts? Tatawagin mo ba ang buong Jinghai para labanan ako? Kawalang respeto, di ko alam na dadating ang emperador ng Yaman sa Jinghai. Maghahanda ako para sa'yo at humingi ng tawad. Opo. Sa iyong kalagayan, pwedeng kumain ka sa hapag ko. Emperador ng Yaman, huwag kang magmalabis. Ako ang pinuno ng martial arts. Sa huli, basal din siya. Bakit mo ako dinudusta ng ganito? Ano naman kung dudustain kita? Siya Tian. Kunin ang kasulatan. Singilin mo siya sa utang. Hinugot ni siya Tian ang IOU at pinagbayad siya. Opo. Ang leader ng Martial Arts Alliance, di ba? 5 trilyon. Magbayad ka? Tatay, makikita mo ng malinaw noong hiniram ko ito. Sa loob ng 3 taon, hindi pa panahon. Tingnan mabuti ang kontrata. 5% na regular na interes sa loob ng 3 taon. Kung tatalikuran ko ang interes, kailangan mong bayaran ng paunti-unti. Naiintindihan mo ba? Gets mo? Bayaran mo na. Pero 5 trilyon ito, hindi ko kayang maglabas ng ganito kalaking pera. 2 trilyon lang ang kaya ko. Hindi pwedeng kumuha. Nagpuputok ang negosyo ng inyong pamilyang Jan. Lumalampas ka na. Alam mo ba, ang panganay kong anak na si John Wei ay bagong promosyong siyam na bituing Diyos ng digmaan. Pinakabatang wargod sa kahariang dragon. Kakakasal ko lang sa prinsesa. Konsorte. Kahit gaano kakayaman, hindi mo kami malalabanan. Lalabanan kita ngayon din. Siya Tian. Sa Pinabayaan ng kanyang anak. Hayaan nating mabangkarote ang pamilyang Jan. Oh, tatay, tulungan mo ako. Huwag kang magmalabis, maingay. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Ginugulo mo ako. Tian ma-meteor fist. Kuya, pabayaan niyo kami. Aray. Anak. Umalis ka na. Isinulat ko ang account na ito ngayon. Tiyak nagaganti ako sa paghihiganting ito. Ang galing naman. Wala akong katunggulan sa buhay ko. Titingnan natin. Tatay, anong magagawa ko? Wala nga akong asawa. Hindi naman ako magiging eunuko habang buhay, di ba? Tinawag ko na ang kuya mo. Makakapagdala siya ng dalubhasang doktor mula Kyoto. Sige, gusto kong ipaghiganti ako ng kuya ko. Papatayin ko ang emperador ng Yaman. Gusto kong agawin ang kanyang ari-arian. Gusto ko pang laruin ang babae niya. Sige, huwag kang mag-alala. Ang lakas ng kuya mo ngayon, sikat siya sa Kyoto. Tiyak niyang mapaghihiganti ka. Bilisan mo, papatayin ko siya. Tigil niyo na ang away. Kuya, narito ka pala. Nakaabalik ka rin. Kumusta ka na? Tingnan mo ang kuya mo. Napinsala siya. Kuya, nakita mo. Basura yan. Pinapatay mo ang matanda ko. Ito ba'y kahihiyan sa angkan nating dyan? Gusto mong ipaghiganti ako. Kasuklam-suklam. Kilala ba niya ang reputasyon ko? Naglakas loob siyang sirain ang pamilya ko. Nakakagalit, hindi ba niya alam ang kasikatan ng angkan naming Jan? Ang kapal ng mukhang sirain ang pamilya ko? Sinabi ko sa kanya, sabihin mong general kang may siyam na bituin o kirida. Sa Kyoto, lahat sila sikat na tao. Ngunit umaasa lang siya sa kanyang yaman. Hindi niya kami tinatanggap na seryoso. Tinanong pa nga niya, ano ba ang gusto namin? Hanapin siya kahit kailan. Ang emperador ng kayamanan. Nais kong mabankrupt ka. Lumusta, boss? Ano na ang gagawin natin ngayon? Gigibain ko na ang kanyang imperyo ng emperador ng Yaman. Ikalat ang utos ko. Nagkasala ng malulupit na krimen ang emperador ng Yaman. Gamitin agad ang nuclear warhead. Sakupin lahat ng ari-arian ng imperyo sa Dragon Kingdom at gamitin ang mga overseas secret service. Wasakin ang imperyong pandagat ng emperador ng Yaman. Opo, kuya. Paano ang sugat ko? Hindi naman ako pwedeng maging bating habang buhay, di ba? Huwag kang mabahala. Bumalik na ang iyong doktor. Nanyayahan ka rin ni Dr. Wang na magpatingin. Ang kirida ang may kasalanan. Ipapasan sa akin. Ano ang nangyayari? Paumanhin ho. Lalaking baog. Ang lalaking ito na sugatan. Tiyak na pinakamahusay na eksperto sa organisasyon at may nakamamatay na aura. Ginamit niya ang internal energy na sirain ang mga meridians ni Zhang Shaoxin. Kaya't ang ibabang katawan ni Zhang Shao ay hindi na muling mabubuhay.
Wala nang lunas. Walang magagawa ang matanda. Isang tao lang sa mundo ang makakapagpagaling. Sino? Siya ang misteryosong master na tinaguriang pinakamakapangyarihan sa mundo. Ang demonyo ng labanang sultan. Siya ang misteryosong Panginoong tinaguriang pinakamakapangyarihan. Ang demonyo ng labanang Swantian. Ang demonyo ng labanang Swantian. Siya ang pangunahing makadiyos na nilalang sa kasalukuyan. Bihasa siya sa medisina at labanan. May paraan ba para buhayin ang patay? Tulungan mo akong hanapin siya, pare. Gusto din kitang tulungan, pero mahirap talaga ito. Bakit mo nasabing napakahirap? Dahil kay demonyo ng labanang Swantian. Siya ang unang hari ng kaharian ng dragon. Marami na siyang naitulong sa ating bansa. Maging ang reyna ngayon ay kanyang itinaguyod. Ngunit nang manaig ang reyna, siya at ang kanyang hukbo ay naglaho. Ilang taon na ang nakalipas. Wala na silang balita mula noon. Anong gagawin ko, kuya? Hindi naman ako pwedeng maging eunuko habang buhay. Sandian, paalabin mo ang Shadow Guard ngayon din. Hanapin sa buong kaharian ng dragon. Maghanap ng mga ginamot ng mahiwagang karayom ng Swantian. Ang demonyong ito ay parang pantas na tao. Kahit nagtatago sa mundo, madalas tumulong sa mga nagdurusa. Gamit ang mahiwagang karayom para magpagaling. Sige, aayusin ko agad ito. Puntahan muna natin ang Angkanlin at singilin ang emperador ng Yaman. Sige, tara na. Sige, pupunta na ako dyan. Mahal. May kaibigan akong may sakit ang ina. Kailangan ko silang bisitahin. Babalik ako agad? Sige, Mr. Maagang uwi. Oh. Nasaan ang emperador ng Yaman? Lumabas ka. Nasaan ang hari ng Yaman? Lumayas ka riyan. Anong ginagawa mo? Anong problema? Nasugatan ng hari ng Yaman ang anak ko. Pinilit akong magbangkarota. Tinatanong mo pa ako, sino siya? Asawa siya ng hari ng Yaman. Sabihin mo nasaan ang hari ng Yaman. Wala siya sa bahay. Lumabas siya. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin. Tawagan mo na lang ako. Ayaw kong tumawag. Tatawag ka o hindi? Siya ang hari ng Yaman. Nasaktan mo ako. Hindi ka niya palalayain. Ang hari ng Yaman. Hindi mo pa alam. Sinimulan ko ng gibain ang grupo ng hari ng Yaman. Malapit na. Patuloy niyang matatanggap ang balita ng pagbagsak. Tatawag ka o hindi? Huwag tawagan. Naka-off ang tinawagan mong telepono. Hindi makakonekta. Sige. Kunin na natin ang asawa niya. Hindi ako takot na hindi siya mahuhuli sa bitag. Kunin na. Oo. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Matanda, maraming sangay ng imperyo ng mayamang emperador sinira ng hukbong pandigma. Ano? Sabi hinihinalang lumabag ako sa batas. Ah, ganun ba? Utusan agad ang Panginoong Demonyo ng Swantian magpadala ng tropa sa Kunlun. 100,000 tao pumunta sa imperial na lungsod. 100,000 tao pumunta sa Qinghai ko para tumulong. Ilang taon na akong nabilanggo. Kung pipilitin ninyo ako, huwag mong sisihin ako kung magkakadugo ang mundo. Inay, huwag mo akong takutin. Darating na si Kuya Chang'an, sandali na lang. Dalhin natin si Inay sa ospital. Inay. Bakit naman? Kuya Chang'an, tulungan mo ako. Biglang nanghina ang nanay ko. Bigla na lang nagsuka ng dugo. Hindi ko siya maigalaw. Maaari mo ba kaming ihatid sa ospital? Huwag kang mag-alala. Titingnan ko muna. Bakit ikaw pa ang tumingin, Kuya Chang'an? Oo, medyo marunong. Xiaoyan. Nandito na si Dr. Zhu. Kamusta ang ina mo? Nandito si Kuya Chang'an. Siya ba ang titingin? Anong Li Chang'an? Anong sakit ang kayang tingnan ng isang magbubutas? Nandito ka para mangloko ng tao. Li Chang'an, anong sakit ang nakikita mo bilang tindero ng prutas? Nagpunta ka rito para manloko ng mga tao? Anong pakay mo? Xiaoyan, sa akin o sa kanya mo ipapatingin? Tingnan niyo si Dr. Zhu. Kayo na. Kuya Chang'an, patingin mo kay Dr. Zhu. Lisensyadong doktor siya. Malubhang cancer sa baga at alta presyo ng nanay mo. Hindi niya kayang gamutin. Ako lang ang makakapagpagaling. Ano? Sinabi mong may cancer at alta presyon siya? Minumura mo ang ina ni Xiaoyan. Sige, maghintay ka. Ikaw ang mag-alaga. Alam mo pala sarili mo. Kumusta na, Dr. Zhu? May sakit ang nanay mo. Malubha talaga. Pwedeng sabihin. Anong ibig mong sabihin? May bihirang sakit ang ina mo. Tuberculosis at pagkahilo ang tawag dito. May mga tao sa mundo ang makakagamot nito kung swertehin. Pero ayos lang. Eksperto ako dito. Tamang tao ang napuntahan mo. Totoo?
Papagamot kay Dr. Zhu. Magpapasalamat ako. Pwede, pero may kondisyon ako. Anong kondisyon? Sabi mo basta kaya ko. Magagawa mo talaga. Anong ibig mong sabihin? Xiaoyan, wala ka pang boyfriend. Di ba? Wala pa. Sakto, namatay ang asawa ko. Wala kang boyfriend. Mangako kang pakakasalan mo ako. Magiging biyenan kita. Sisiguraduhin kong maligtas siya. Paano yan pwede? Dr. Zhu, nasa 50s ka na. 18 anyos pa lang ako. Paano yan magagawa? Dr. Zhu, nasa 50s ka na. 18 anyos pa lang ako. Anong problema doon? Di ba uso ang matandang lalaki't bata pang asawa? Maraming mayamang matanda. Masakit. Maganda yan. Pag-usapan natin. Nagtipid ka ng 30 taon sa 18 anyos. Magiging mayaman ka sa 50. Ang ganda. Ayoko. Hindi ako ganyan. Ayaw mong iligtas ang nanay mo? Mas mahalaga ba ang katawan mo kaysa sa sakit ng ina mo? Dr. Zhu, pakiusap. Iligtas mo ang nanay ko. May gusto ako. Pwede bang pag-usapan? Nagmamakaawa ako. May gusto kang iba? Sino? Ano? Li Chang'an. Xiaoyan. Nagloloko ka? Doktor ako na may maraming mansyon at mamahaling sasakyan. Ayaw mo sa akin? Mas gusto mo magbenta ng prutas? Tama na. Loko ka. Huwag ka magpahiya dito. Doktor ka lang sa pangalan. Mandurugas na maningil. Ano sinabi mo? Wala akong sasabihin. Hintayin mong gamutin ko siya. Sasabihin ko ulit. Ano? Ikaw gagamot? Magbubukas ka lang. Halika't gamutin mo ako. Sige, manood ka't makita mo. Paano ko siya pagagalingin. Sige. Di ako takot sa yabang mo. Kung gagaling siya ngayon, tatayo siya, luluhod ako't humingi ng tawad. Sige, manood ka. Xiaoyan, sasabihin ko. Kung gagamutin niya ang nanay mo, kahit matulog ka pa sa akin, wala na akong magagawa. Kuya Chang'an, kaya mo talaga. Kuya Chang'an, talaga bang makakapagpagaling ka ng sakit? Walang mapagkakatiwalaan sa mundo. Pero ako, dapat paniwalaan mo. Ganyan ka magsalita para mandaya ng babae. Nakikita ko ang magiging wakas mo. Stage 4 na ang cancer sa baga niya. Si kamatayan ang may gusto sa tao. Ang kapal niyang magsabi nito. Siguradong mapapahiya ka. Gusto ko pa rin gumamit ng acupuncture. Lumang pamamaraan lang ang acupuncture. Kailangan ng dalubhasang manggagamot para umiral kapag palpak. Parang kutsilyo ang magiging bisa, makakapatay ng tao. Hintayin mong mamaga ang mukha mo. Patay na ang buong katawan mo. Ang bibig mo na lang ang matigas. Nay, okay ka lang ba? Masakit? Tingnan mo sa loob, tinusok ng mga karayom, sakit ang dulot sa lahat. Manggagamot na salat ang lakas ng loob mo. Yulan Reiki, Xuantian Divine Needle. Ito na kaya ang Xuantian Divine Needle na matagal nang nawala sa mundo? Nanay, okay ka lang ba? Sige, ayos lang. Tita, tumayo ka at subukan. Mahina pa rin ba? Hoy, tingnan mo, komportable ang pakiramdam ko. Pantay-pantay na lahat. Naku, ramdam ko sa buong katawan. Malakas na lahat, kita mo? Xuantian Shenzhen, ikaw ang Panginoong Xuantian War Demon. Di ko alam kung ano ang Xuantian War Demon na hindi War Demon. Alam ko lang na naumpisahan ko ang sakit ni tita, kaya lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon. Luluhod ako, luluhod. Pasensya na po, Doc. Nasaktan kita. Kunin mo akong alagad. Handa akong maglingkod habang buhay. Paglingkuran mo ako. Maputla ang itsura mo. Mahinang kidney essence. May problema sa atay sa matagal na panahon. Wala pang 3 taon. Mamamatay ka. Ah, totoo ba yan? Doc, sagipin mo ako. Pakiusap. Iligtas mo ako. Wala kang kasanayan sa medisina. Walang etika sa paggamot. Pero may kasanayang panggagamot para manlin lang. Nakakasama. Karapat dapat ka dyan. Ito ang kapalit. Hindi ako nagliligtas ng dapat pagbayarin. Pagbabayad sala. Doktor, sagipin mo ako. Handa akong magbago. Pakiusap. Iligtas mo ako. Kung hindi ka aalis, ipapakita ko sa'yo. Mamamatay sa laso ng Xuantian's True Method. Ako na. Ako na. Kuya Chang'an. Salamat. Kung hindi, pakakasalan mo ako. Salamat, Xiaoyan. Mayroon akong babaeng nakatakda. Ano? May fiancé ka? Sino? Si Lin Meixue na anak ng pamilyang Lin. Di ba siya ang unang dilag sa Jinhai? Si Lin Meixue, di ba siya ang dakilang dilag sa Jinhai? Kuya Chang'an, kailan ka natuto magyabang? Ang babaeng tulad ni Lin Meixue ay mayamang dilag. Ilang binata ang umayaw sa kanya. Anong meron ka? Emperador, ang emperador ng Yaman. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. May sasabihin ka pa? Ako ang pinakamalakas na siyam bituing Diyos ng digmaan. Nasa akin ang asawa mong si Lin Meixue. Kung gusto mong mabuhay siya, pumunta ka sa Jan House. Kaya, ikaw ang kumuha sa sangay ng emperador? Tama. Ako ang gumawa. Marami pang malulupit na sorpresa. Maghintay ka.
Makikita mo kung paano kita gagawing alamat. Gigibain kita. Sige. Interesado ako. Laruin mo yung bagong Diyos ng digmaan mo. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Hihintayin kita. Sige, hintay ka. Pupunta ako diyan. Kuya Chang'an, ikaw pala ang emperador ng yaman. Si Lin Meixue talaga ang fiancé mo. Ano to? Ang hari ng yaman ay tao lang. Pero ikaw ang hari ng yaman. Bakit ka pa nagtitinda ng prutas sa labas? Minsan kapag sobrang daming karne, gusto mo ng gulay. Oo, pasensya na. Nagugulo na ako. Bigla ko lang naisip na pakasalan ka. Huwag mong sabihin yan. Siya o yan. Napakaganda at mabait mo. Makakahanap ka ng taong magmamahal sa'yo. Hindi ko muna sasabihin. May gagawin ako. Mauuna na ako. Salamat, Kuya Chang'an. Kaya pala, palagi kong napapansing ang giting at ganda niya. Siya pala ang sikat na kayhuwang sa buong mundo. Ipalabas ang hukbong demonyo ng Xuantian malapit sa Jean. Hintayin ang utos ko. Wakasan ang angkan ng Jean. John Wei, bagong promote na Diyos ng digmaan. Nakita mo kung paano kita ginawang walang kwenta. Sa impyerno, mabuti pa ang buhay kaysa kamatayan. Walang hanggang kapahamakan. Hari ng yaman, naglakas loob kang pumunta. Papatayin kita. Ang yabang nitong lalaking ito, ginago at pinahiya ang kapatid mo sa harap ko. Inaslawan tayong parang aso. Kung hindi mo siya papatayin ngayon, mawawalan ng mukha ang mga mandirigma natin. Aray. Hindi na babalik ang hari ng yaman. Maniniwala ka man o hindi, huhubaran kita ng personal. Hindi kita ginugulo. Bakit mo ako sinuntok? Hindi mo ako ginugulo. Ang babaeng magiging emperador ng yaman ay sumpa sa buhay mo. John Wei, Asawa. sinuntok ka niya. Hinahamon mo ang kamatayan. Ang emperador ng yaman. May lakas ka ng loob na pumunta. Walang bagay sa mundong ito na hindi ko kayang gawin. Walang sinuman ang hindi patas sa akin. Ang emperador ng yaman. Ang paraan ng iyong pakikipag-usap sa mahihirap. Huwag kang magyabang sa harap ko. Ang lalaking nangahas na sakta ng asawa ko. Babayaran ko siya ng 100 beses. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong magsisi. Akala mo ba na kaya ng pera ang lahat? Hindi mo alam na mas may kapangyarihan pa sa pera. Potensyal. Magiging ako ang nasa harapan mo ngayon. Sisirain ko ang iyong imperyo ng yaman. Hahayaan kong mamatay ang iyong alamat. Talaga? Sobrang lakas. Gusto kong makita ito ngayon. Paano mo sisirain ang imperyo ng yaman ko? Sige, ipapakita ko sa iyo ang aking lakas. Sisirain ko muna ang iyong imperyo ng yaman. Pagkatapos papatayin kita ng harapan. Hello. Simula ng Dead Sea Project. Maghintay hanggang 3 minuto. Ang unang masamang balita na ipadala ko, matatanggap mo. Siguro ikaw ang nakatanggap ng masamang balita. E di maghintay tayo. Nakikita ko ang iyong kakayahan. Kaya pang buhayin ng patay. Awe, huwag makipagplastikan dyan. Daliin mo na lang siya. Pahirapan mo ako. Huwag kang mag-alala. Nasa atin ang lamang ngayon. Lahat kontrolado ko na. Ang hirap ngayon. Kahit magpakpak pa yan, hindi makakatakas. Papatayin ko siya. Sige. Pero ganun pa man, ngayon mismo, babanatan ko ng todo. Gusto ko nang lumamas ng laman at uminom ng dugo para mawala ang galit sa puso ko. Huwag kang mag-alala, tatay. Nandito ako. Siguradong matutupad ang pangarap mo ngayon. Hoy, ano? Paano? Kung tama ang hinala ko, hindi nasira ang presensya ko sa ibang bansa. Ang totoo, kayo ang naubos, di ba? Ano bang kinakalat mo? Kahit magyabang ka sa pera mo, nagtayo ng impluensya sa ibang bansa, hindi ko kayang ubusin ang puwersa mo agad. At paano? Ngayon, nasa bansa tayo. Sa amin ang lugar na ito, gigipitin kita. Parang langgam ka lang sa akin. Wala ka ng pag-asa. Sa respeto man, mas masahol pa ang kamatayan mo dito. Ganon? Ngayon din kitang papatayin. Tingnan natin ang kaya mo. Jingle Shandian. Oh. Gibain mo ang hari ng yaman para sa akin. Papagkaluhurin mo siya sa harap ko. Opo. Ang pinuno ng Jan. Anong kinakabahala mo?
Alam ko ang balita tungkol sa Xuantian Shenzhen. Makakapagligtas kay Zhan Xiao. Ano daw? Nasaan siya? Isang karaniwang nagbebenta sa kalye. Ano? Tindero sa kalsada. Sa isang magbubungkal ng prutas. Isang tindero ng prutas sa kalsada. Paano nagkaroon ng mahiwagang karayom ang isang tindero? Seryoso ako, Panginoong Zhan. Nakita ko ng sarili kong mata. Totoo ito. Talagang totoo. Nakita kong gamit niya ang mahiwagang langit karayom sa pagpapagaling. Gumaling agad ang may malubhang kanser sa baga. Baka naman may iba pang tagapagmana ng Xuantian Shenzhen, bukod sa Xuantian War Demon. Kung nagsisinungaling ka para sa gantimpala, papatayin kita. Hindi ako nagsisinungaling. Sarili kong mata ang nakakita. Huy siya ngayon. Ano na nangyari sa kanya? Siya ang tindero ng prutas na nakakaalam ng Xuantian Divine Needle. Paano siya naging tindero ng prutas? Totoo. Bumili rin ako ng prutas sa kanya. Siya nga, advanced lung cancer na gamit ng Xuantian Needle. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Sarili kong mata ang nakakita. Alam mo kung sino yon? Sino-sino? Ang pinakamayamang tao sa mundo. Siya ang hari ng kayamanan. Paano mo nasasabing hindi ka nandito para manloko? Hindi. Totoo talaga. Siya ang gumamot ng advanced lung cancer gamit ang Xuantian Divine Needle. Kung nagsisinungaling ako, mamatay sana ang pamilya ko. Totoo ang sinasabi niya. Kilala mo ang Xuantian Divine Needle. Ano kung totoo? Paano mo nakilala ang Xuantian Divine Needle? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Imposible. Bokal ka na nangang alamat sa loob ng 20 taon. Ni minsan na di ko narinig na marunong ka nito. Kaya mo palang magpagaling ng tao. Tingnan mong mabuti. Kamukha lang ba siya noon? Siya talaga. Ni hindi man lang nagpalit ng damit. Sarili kong mga mata ang nakakita. Ganun ba? Paano mo patutunayan to? Paano? Hindi ba't sinabi mo, ginamot ba niya ang malalang cancer sa baga gamit ang Xuantian Needle? Hanapin mo para sa akin ang taong iyon. Mapapatunayan ko kung siya nga iyon. Tama. Tatawagan ng pasyente para patunayan ito. Pumunta ka sa Danan Street at hanapin si Liu Xiaoyan. Dalhin mo siya rito. Mapapatunayan niyang ang kulog ay Jinglei. Kunin mo at dalhan ako ni Liu Xiaoyan. Huwag nang mag-abala. Ako ang hinahanap ninyo at kayang gumamit ng Xuantian Divine Needle. Bibimbap? Paano mo ito mapapatunayan sa sarili mo? Paano mapapatunayan? Pagalingin ang kapatid ko. Naniniwala akong kilala mo ang Xuantian Divine Needle. Huwag mong isipin niyan. Bagamat alam ko ang Xuantian Shenpin na nakakagamot ng mga malalang sakit, ngunit hindi ako gagamot ng hayop. Tigilan mo ang pagpapanggap. Imposibleng alam mo ang Xuantian Divine Needle. Magtira ka ng pang-negosasyon para maawa ako sa iyong buhay. Mukhang sobra kang kumpiyansa. Hindi ka magiging ganyan kalaunan. Sandali. Narito na ang saksi. Patunay itong hindi mo alam ang Xuantian Shenzhen. Patayin niyo na siya. Itay, ngayon, nasa atin ang kanyang buhay. Mahirap makatakas. Mabuti. Pagpuputol-putulin ko kayo ngayon. Huwag mag-alala sa paghahanap ng kamatayan. Ginoong Zhan, naidala na namin ang tao. Siya ba ang nagpagaling sa ina mo mula sa malubhang kanser sa baga? Eksakto. Kailan ito nangyari? Gayon lang. Talagang bihasa ka sa mga karayom ng makalangit na pagsusuri. May kailangan ba kayo sa akin? Huwag masyadong mayabang, huwag mong kalimutan. Nasa kamay ko pa rin ang buhay mo. Ang buhay ko'y napakahirap. Masyado kang mainit hawakan. Magpakumbaba ka naman. Tatanungin kita ng diretsahan. Gagamutin mo ba ang kapatid ko? Pag pinagaling mo siya at nagkaanak siya, makakawalan kita. Kung hindi, papanagutin kita ngayon din. Huwag kang magsalita ng walang sense. Di ko kayang gamutin yan. Gawin mo ang gusto mo. Baka pag gumalaw ako, wala ka ng pagkakataon. Kaya bang mo? Sige na nga, bigyan pa kita ng isa pang pagsubok. Halika, opo. Dakpin niyo si Lin Meixue, durugin sa harap ng emperador ng Yaman. Pinatulan niyo ang mga guwardiya ng Kyoto? Gusto niyo bang pumatay ng siyam na angka? Kilala mo kung sino ako? Ikaw ang hari ng Yaman, ang pinakamayaman sa buong mundo. Kayang bilhin ng Yaman mo ang halos buong mundo. Ngunit walang saysay ang Yaman sa harap ng kapangyarihan. Tama ka nga. Kung hari lang ako ng Yaman, so bang inabuso mo ito ngayon? Ngunit isa lang ang hari ng Yaman sa marami kong pagkatao. May malakas ka palang pagkatao. Di ko alam kung malakas nga ba. Malalaman mo pag ako'y tumawag na? Tumawag ka ng tao. Magandang ideya. Patatansyahin kita. Sa harap ng kamahalan ng angkan naming Zhan, ano pa bang mas malaki mong baraha?
Bakit hindi ka pa dumating? Sige, huwag mag-alala, malapit na yan. Sige, maghihintay ako ng tao mo. Subukan mong hawakan ang puwit ng tigre ko. Paligiran niyo ako dito. Sino ka? Umalis ka na. Subukan mo akong saktan. Ang lakas ng loob mong humarang. Ano kung kitlin ko ang buhay mo? Suzaku, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Gusto mo pang magpaalam? Kawalang hiyaan. Pareho tayong siyam na bituing komandante. Anong klaseng pag-uugali ito? Nagpapatira pa si Suzaku sa kanyang Panginoon. Kurakon, bumangon ka na. Pakiusap sa master na tawagin. Ano ang mga utos ninyo? Ang kalikutan ni Jean, pag-api sa mga mamamayan, buhay ng tao, dakpin ninyo sina Jean Longtian at Jean Wei. Ipadaing sa kadiliman. Ang iba ay may kasalanan. Kunin lahat. Opo. Kunin mo para sa akin. Walang galang. Ako ang siyam na bituing Diyos ng digmaan ng palasyo. Sino ang may lakas ng loob? Suzaku, nababaliw ka ba? Pagka humaling sa salapi, sumama sa emperador ng kayamanan, sundin ang kanyang mga utos. Maglakas loob kang dakpin ko. Alam mo ba ang parusa sa pagdakip sa Diyos ng digmaan? Bagong hirang na Diyos ng digmaan. Ano ang ipinagyayabang mo dito? Kung bagong Diyos ka lamang, medyo natatakot ako sa'yo. May lihim pa akong pagkatao na magugulat ka. Talaga? Ano ba iyon? Sasabihin mong nakakagulat? Ako ang napiling kabiyak ni Prinsesa Tianyu. Panghi na may apelidong Wang. Ano ka ba? Isang hamak na Diyos? Totoo ba? May bagong kabiyak ka? Pinangalan ng Wang Rin. Kailan nangyari ito? Bakit hindi ko alam? Ito ay itinakda na. Ipaalam na lang sa ibang araw. Bagay na di pa inihahayag. Ano ang ginagawa mo dito? Dapat bang ipagsigawan ang kayabangan? Narito ka na pala, Prinsesa. Asawa, narinig kong may alitan ka sa emperador ng Yaman. Natatakot ako baka maghirap ka, kaya pinuntahan kita. Hindi niya pinapansin ang emperador ng Yaman. Ako sana ang kukuha sa kanya. Biglang may umalalay na Diyos ng digmaan. Ako'y dakpin. Anong Diyos ng digmaan? Ang kapal ng mukha mo. Suzaku, harapin ang prinsesa. Kilala mo pa pala akong prinsesa. Alam mo ring magbigay galang. Akala ko bulag ka na. Hindi ako makapangahas. Bakit mo hinuli ang kasambahay ko? Ako, Hinayaan kong dakpin siya. Bakit? ikaw ang pumayag. Anong karapatan mo? Siya ang emperador ng Yaman. Sinong mayabab noon? Palibhasa'y nagpapanggap na pinakamayaman. Sayang lang ang yaman mo. Walang halaga sa akin. Pambansang ekonomiyang anbang. Paano mo nasabing walang halaga ang salapi? Anong kalokohan at kahambugan ito? Ang kapal mo. Sino ka ba? Paano mo ako kinakausap na prinsesa? Mga guwardya, hulihin niyo ang baliw na ito. Huwag kang bastos. Paano? Hindi ka makakalaban. Bumalik kay prinsesa. Hindi pwedeng baliwalain siya. Talaga? Magkano siningil mo sa kanya? Pangahas mong isa panganib ang mundo. Alam mo ba ang parusa ng pagsuway na ito? Sa buhay ko, siya lang ang pinanghawakan kong Panginoon. Mamamatay ako para sa kanyang kaligtasan. Naghahanap ka ng kamatayan. Wala kang iba kundi aso ng kaharian. Pangahas mong sumuway sa akin. Naghahain ka ng sarili mong kamatayan. Ayos ka lang ba? Okay lang. Salamat po, Panginoon. Ano ka ba? Pangahas mong ako'y paluin. Halika, subukan mong lumaban. Suzaku, sigurado ka bang maghihimagsik habang nandito ako? Sino man ang lumapit sa kanya, harapin muna ang espada ko. Mabuti. Hindi ako maniniwala sa masamang ito ngayon. Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo at tawagin ang panloob na palasyo. Ipasok ang tanod ng palasyo. Hulihin ang Diyos ng digmaan. Tigilan ang pagtawag na internal guard. Hayaan ng emperatris na dumiretso. Kasuklam-suklam, pangahas mong hamaki ng emperatris. Hindi kita puputulin ngayon, walang paggalang sa trono. Umaasa lang sa pera mo, mayabang at mapangapi. Wala sa batas ng hari, minamaliit ang palasyo, kasalanang may siyam na kamatayan. Malakas ang loob mo, ah. Makikipagsaya ako sa'yo. Paligiran agad ang imperial na palasyo. Hayaan ng emperatris na pumunta sa bahay ni Jing Haichan. Nakakagalit. Ikaw ang may lakas na mangubkob sa palasyo. Anong lakas meron ka para magpadala ng hukbo dito? Dahil lang sa kayabangan mo, nilalait mo ang palasyo. Dapat wasakin ang sangbuong angkan mo, Suzaku. Suzaku, bibigyan kita ng pagkakataong gumawa ng mabuti. Patayin mo ang emperador ng sarili mong kamay para mabuhay ka. Kung hindi, pagdating ng mga tanod, ikaw ay papatayin. Akala mo ba ang emperador ng kayamanan ay susunod sa'yo? May malaking puno ba sa likuran niya? Wala siyang pinagkukublihang puno. Pero ang totoo, siya ang pinakamakapangyarihan sa mundo. Kayang paluin ang libo-libo.
Huwag mong hintayin ang malaking pagkakamali. Tumigil ka na ngayon din. Aha, kung ikukumpara sa kanya ang mga makapangyarihan, isang emperador lang siya. Kahit gaano kalaki ang puno sa likuran, mas malaki pa ba sa buong palasyo? Para sa puso ko, mas dakila siya kaysa palasyo. Mga baliw. Lahat kayo mga baliw. Isang emperador lang, kayang hadlangan ng palasyo. Gusto mo na talagang mamatay. Hihintayin ka namin at itatama ang mali mong gawa. Tatay, kapatid, patayin niyo siya. Bakit ka nandito? Sinira niya ang buhay ko. Gusto kong patayin mo siya ngayon din. Walang pahinga hanggang di tapos. Pero ang lalaking ito, ang makapagpapagaling ng sugat mo, makagagamot ba siya? Ah, talaga. Marunong siya ng Xuantian Divine Needle. Kayang gamutin ang malulubhang sakit. Kaya mo bang buhayin ang patay? Ang galing. Hoy bata, inuutusan kitang gamutin ako ngayon din. Hindi ka namin pahahabulin sa pagsuntok mo. Gumilid ka. Huwag kang magpakaloko-loko. Nasa angkan ng Jean ka na ngayon. Kaya kitang patayin kahit kailan. Wala pang ipinapanganak na kayang pumatay sa akin. Yumuyuko si Yama sa harap ko, isa ka lang mandirigma. Mga langgam lang, hindi mo karapat dapat banggitin. Nababaliw na siya. Shandian, Jinglei. Opo. Patayin ang emperador. Lahat ng humarang ay papatayin. Opo. Asawa, ayos ka lang ba? May gintong engkanto pala siyang panangga. Prinsesa, nasaktan niya ang aking lamang loob. Tutulungan mo akong patayin ang magnanakaw. Ipaghiganti mo ako. Nadurog din ba ang bato mo? Ginamit niya ang engkantong lakas para wasakin ito. Nadurog na. Tara, fanatiko. Paanong inalisan mo ang asawa ko? Papatayin kita. Bastardo ka. Ang dalawa kong anak, bato mo ay sinira mo. Isang anak ko ay nabugbog mo. Pinoprotektahan mo ba ang reyna ng pamilyang Zan? Hindi lang paghihiwalay ng angkan niyan ang gusto ko. Gusto ko kayong lahat mawala. Mayabang ka dahil lang sa iyong konting lakas. Janwei, ano ang ginagawa mo? Nasaktan mo ang bato ko. Naniniwala ka bang pinatay ko ang babae mo? Huwag mo akong hamunin. Lumuhod ka at magmano sa akin ngayon. O patayin mo siya ngayon. Mawawala ang paborito mo. Bibigyan kita ng 3 segundo. Kung di mo siya pakakawalan, pagagalawin ko ulo mo. Hinahamon mo ako, patayin mo na siya. Dumating na ang 4 na hari ng Hilaga. 4 na hari ng langit, sakto ang dating ninyo. Tulungan ninyo akong hulihin ang magnanakaw. Ginto, Pilak, Tanso at Bakal, 4 na hari ng langit. Harapin ang amo. Huli na ako sa tulong, pagpapatawad. Huwag kang mag-alala. Okay lang ako, pinatawag kita para makialiw lang. 4 na makalangit na hari. Nababaliw ka ba? Hindi ako yumukod nang makita ang prinsesang ito. Yumukod sa mayamang ito. Makikiran po. Ang buhay ko'y iniligtas ng aking Panginoon. Sa aming paningin, iisa lang ang Panginoon. Yabang, pinabaliwala mo ba ang palasyo? Oo, nauuna ang Panginoon, pangalawang palasyo. Walang palasyo kung walang Panginoon. Kasuklam-suklam. Nagkakaisa kayo para sa pansariling interes. Pinabaliwala ang palasyo. Alam mo ba, papunta na ang mga tauhan ng loob. Hintayin ang pagdating ng mga tagaloob. Tutulungan akong puksain ang mga taksil. Prinsesa, naive ka ba o ignorante? Magsalita ng ganyan. Pati ikaw na hari sa probinsya, mangiinsulto? Hindi kita ininsulto, nalilito ako. Hindi mo talaga kilala ang nasa harap mo. Kilala ko ang emperador ng kayamanan. Ang pinakamayaman sa buong mundo. Gustong-gusto ng lahat ang pera. Mahalaga ang pera. Mas importante ba to sa katapatan? Hindi siya ang pinakamayaman. Siya ang pinakamakapangyarihan. Nagpapakumbaba kami sa kanya. Hindi dahil kayang bilhin ang mundo, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang katarungan. Kalokohan. Hindi ko inakalang merong kapalang pera. Nakarating na sa nakakasuklam na punto. Nasaan na ang hukbo ng loob? Bakit hindi pa dumarating? Huwag niyong tulungan akong puksain ang mga taksil. Dumating na ang hukbong panloob. Naparito ng tama ang si Crazy Sky Commander. Bilisan mo't hulihin ang mga rebelde. Prinsesa, sino ang umapi sa'yo? Ang emperador ng yaman niya ang nangahas siyang paluin ako. Binili pa ang Suzaku God of War at ang 4 na makalangit na hari laban sa akin. Kasuklam-suklam. Gusto mo bang magrebelde? Umaasa lang siya sa kanyang pera. Nagwawala. Paano mo napatay ang prinsesa?
Umaasa lang siya sa katayuan niya. Walang pinipiling pagsalita para sa Jean. Dapat labanan. Ang kapal. Narito na ang internal guard. Paano ka nangahas umungol? Opo, opo. Ibagsak ninyo ang walang ingat na basurang ito. Sino ang maglakas loob sumubok? 4 na makalangit na hari. Hindi ka na naghintay? Paano mo siya napatay? Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Walang kwenta kung sino man siya. Pinalo ang prinsesa. Nanggulo sa palasyo. Dapat mamatay. Iniutos kong lumuhod at magpakapos kaagad. Kung hindi, ituturing kayong mga traidor. 10 taon na ang nakalipas. 10 bansa sa kanlurang Amerika ang lumabag. Nasa peligro ang aking palasyo. May sundalo sa ating bansa. Nag-isa niyang sinalakay ang kanlurang Amerika. Winasak ang isang bansa sa isang gabi. 10 araw. Winasak 10 kaharian. Nayanig ang mundo. Naging emperatrisya bilang guro ng imperyo. Alam mo ba kung sino ito? Siyempre alam ko. Ang Diyos na ito ay si Panginoong Xuantian War Demon. Anong kinalaman mo dito? Ako ang Imperial Preceptor na personal na hinirang ng Emperatriz, Xuantian War Demon. Ano ka, Panginoong Digmaang Demon? Isang payaso ka lang sa paningin ko. Umuurong si Panginoong Digmaan sa yelo. Magpukus ka na lang sa pagsasanay. Di na isisilang muli. Pangahas kang magpanggap sa kanya. Alam kong hari ka ng kayamanan. Ngayon nagpapanggap na Xuantian War Demon. Takot lang siya sa mga tanod, kaya nagpapanggap na digmaang demon. Sayang ang pagiging inosente mo. Siya ang nag-iisa. Mapapantayan mo ba siya? Huwag kang mabahala. Papunta na ang reyna. Sinong ina ang dumarating? Tama ka. May pinadalang taga-sundo sa kanya. Magmayabang ka pa. Di kita palalampasin kung magyayabang ka. Utos ng reyna ang pagpunta ko. Makinig kayo sa harap ng digmaang demon. Kaya kong patunayan. Ang hari ng yaman ay digmaang demon. Hugad kayo ng mga ahas at daga. Ikaw ang nagpapatunay para sa kanya. Sariling gawa at direksyon lang ito. Patutunayan din ng apating hari. Pinamunuan ng haring gabi ang kalansay. Sinalakay ang linya ng buhay at kamatayan. Si Digmaang Demon ang bumagsak mula sa langit. Pinatay ang haring gabi. Nakatalaga ako. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Ako ay isang prinsesa. Nakita ko na si Digmaang Demon kahit bata pa ako noon. Ngunit ang gwapong mukha ni Digmaang Demon, makapangyarihan niyang tindig, maliwanag na naalala ko, hindi talaga siya yon. Natahimik na ba kayong mga payaso? Dumating na ang kagalang-galang na reyna. Makilala ang reyna. Inay, sa wakas narito ka na. Siya nga. Ang lakas ng loob akong paluin. Nagkunwari pang tagapayo ng imperyo at mandirigmang mananakop ng demonyo. Ang galing ng ginawa mo. Ano bang problema ko? Nakita na ni Long Yao ang tagapayo ng imperyo. Tunay palang tagapayo ng imperyo siya. Hindi totoo. Siya ang hari ng kayamanan. Paano siya naging mandirigmang demonyo? Dati nagbuhos ako ng dugo para sa'yo. Nais kong panatilihing payapa ang bansa. Nakakulong ka sa palasyo. Pinabayaan mong magmalabis ang mga kamag-anak mo. Kinalulungkot ko ito. Ang aral ng tagapayo ng imperyo, hindi ko napansin. Ang nangyari ngayon, kahit sino pa man, mahigpit kong parurusahan. Kakataas mo lang bilang 9-star God of War. Itinalaga siyang konsorte, ngunit sinisiyasat nila ang hari ng kayamanan. Nais kong ibahagi ang pinaghirapan ko. Kunin mo itong lahat. Hindi pwede. Hindi ka maaaring maging tagapayo at mandirigma. Nakapagtatakang magduda ka sa akin? Ayaw talagang sumuko. Halika rito. Hulihin si Jean Wei. Pagbawalan ng pagiging God of War. Reyna, patawarin ninyo. Nangahas ka pang kumpiskahin ang ari-arian ng tagapayo ng imperyo. Nangahas kang arestuhin siya. Maaari kitang patawarin. Ngunit hindi ka patatawarin ng langit at lupa. Nagkamali ako. Hindi ko alam na siya pala ang tagapayo ng imperyo. Kung sana ay alam ko, talagang wala akong lakas ng loob na guluhin siya. Tagapayo ng imperyo, Panginoong mandirigmang demonyo, nagkamali ako. Patawarin mo ako ngayon at paglilingkuran kita ng tapat. Dudurugin hanggang maging pira-piraso. Hindi mo karapat dapat maging asoko. May bumaba at alisin niyan. Isa katuparan ng hatol. Panginoong mandirigmang demonyo, patawarin mo ako, patawarin mo ako. Ang kagalang-galang na emperatriz, prinsesa. May kakayahan pa ba ang pamilya dyan na wasakin ako? Huwag nang maglakas loob pa. Yamang wala kayong lakas para puksain ako, ako naman ang papatay sa inyo. Halika. Opo ho. Hulihin ang mag-amang dyan. Mahigpit na investigasyon sa mga mandirigma. Anumang ilegal o kriminal na gawain, lahat ay mahigpit na parurusahan. Opo, alam ng pamilya Zan na mali kami. Patawarin ninyo ang aming pamilyang Zan. Alisin.
Asawa. Umuwi na tayo. Asawa? Hindi ito panaginip? Hindi ka lamang ang pinakamayamang emperador sa mundo. Siya pala ang maalamat na tagapayo ng imperyo? Ano pang mga lihim ang itinatago mo? Walang saysay ang mga iyon. Basta tandaan mo, mahal kita. Naniniwala ako sa'yo. Panginoong demonyo, hintay muna kayo. Mahal na hari, may iba pa po ba? May hihilingin pa sana ako kay Panginoong Digmaang Demonyo. Ano nga ba yon? May babaeng Hapones na bihasa sa makalangit na ninja sining dumating sa aking palasyo upang manghamon. Tinalo ang 4 na dakilang guro ng palasyo. Nang sunod-sunod, tinatawanan nila na waring walang karapat-dapat sa bansang dragon. Ikinahihiya ko. Nais kong anyayahan ng Panginoong Digmaang Demonyo upang ibalik ang dangal ng bansa. Nakamit na ng babaeng Hapones ang makalangit na ninja sining. Ganoon ba kalakas? Oo, ang 4 na dakilang guro ay talo ng mga babaeng ninja. Lahat ay nagpakamatay. Binigyan niya ako ng 3 araw kung walang lalaking karapat-dapat sa bansang dragon. Nais mo akong kumilos? Panginoon, alam mong hindi ako sanay sa labanan. Nang aaway siya. Sige na nga. Susunod ako sa inyo sa palasyo. Salamat po. Mahal, umuwi ka muna. Babalikan kita pagkatapos. Sige. Mahal, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ula po sa inyo. Nasa kabisera na ang emperador at ang Mysterious Heaven Combat, kasama ng Emperatrice. Totoo ba? Tawagin ang apatan ng Haring Mandirigma. Naghihintay sa labas ang apong makalangit. Hihintayin kong patayin ang Mysterious Heaven Emperor. Hibain ang imperyo. Oh. Kahit pahari ka ng kayamanan o demonyo ng Xuantian, sa akin magwawakas ang alamat mo. Demonyong hari, gabi na hari, hangin na hari, pagpatay na hari, harapin ninyo ang inyong hari. Napatunayan na ang tunay na katauhan ng emperador ay si Xuantian Digmaang Demonyo. Sumama ka sa akin, patayin niyo siya, kalaban natin ng luping. Ipaghihiganti ko ang kapatid ko. Gagawin po. Ulatan po natin ang kamahalan. Nagsugo uli si Kurishima Yukiko ng Mandirigma. Papasukin na yo. Opo. Kumusta naman ang Emperatrice? May laban pa ba ang inyong kaharian ng dragon? Kung meron, labas kayo't mabugbog. Kung wala, magpatira pa na kayo. Kawalang hiyaan. Sa pansamantalang kapangyarihan, umaasa, pinahiya mo ako ngayon, magdaramay ka rin. Ano, nandito ako para malaman ko ang kapalaran mo. Ipatawag ang Imperial Preceptor. Ipatawag ang Imperial Preceptor. Nakilala ko ang kamahalan. Huwag magpakaalangan, mahal na tagapagturo. Umaasa akong tutulungan mo akong magpaalis ng kahihiyan upang itaas ang dangal ng ating bansa. Huwag mag-alala, inyong kamahalan. Ngunit ang lalapastangan sa akin ay hindi magwawakas ng maayos. Tagapagturo ng imperyo, Panginoon ng yaman, demonyong mandirigma ng langit. Talagang mga tanyag na pangalan. Sayang at inapi mo ako. Isang pangalan lang ang nararapat sa'yo. Ito ay ang kamatayan. Ang lakas ng loob mo. Aayawan mo ako? May galit ba tayo sa isa't isa? Naalala mo ang Grupo Dagat. Grupo Dagat. Ilang walang Panginoong Mandirigma noong nakaraang araw. Kumain ng mansanas ko ng walang bayad. Sabing galing sa Grupo Dayang. Pinatay ko sila. Sinira ko rin ang Grupo Dagat bilang dagdag. Bakit? Kamag-anak mo ba? Ang kapatid ko ang presidente ng Grupo Dagat, Chishima Tenao. Dahil umaasa ka sa yaman ng Grupo Emperador, ipinabang karote mo ang aming Grupo Dayang. Nagpatiwakal ang kapatid ko dahil dito. Gagantihan kita ng buhay mo. Lagi akong nag-aasikaso ng ibang tao. Wala pang nakakapagpataw sa akin. Kung meron man, mamamatay din naman sila. Ganun ba? Ngayon, titikman mo ang aming Hapones na sining pandigma. Ang kapangyarihan ng pinakamataas na ninja. Maniwala ka sa akin. Talagang hindi mo kaya, paiiyakin kita. Kung ganoon, ipakita mo ang kakayahan mo. Gintong walang kamatayang apoy. Alam mo rin ang gintong diwatang apoy. Puntahan mo sa impyerno yan. Iniram ang sining ng langit. Narating mo na ang antas ng santo. Marami kang nalalaman. Puntahan mo sa impyerno yan.
4 na makalangit na hari, magkakasamang lumaban. Libong kutsilyo, espada ng immortal, walang katapusang dilim, milyon na kalansay. Apat na makalangit na hari. Nakipaglaban ako sa iyo. Ang karaniwang pulang espada ay karapat-dapat makipaglaban sa akin. Tao ka ba or multo? Bilang kaibigan, tao ako. Ngunit sa kaaway, mas nakakatakot ako kaysa multo. Sige, umalis ka na. Paano mo gustong mamatay? Handang maglingkod at sumunod sa iyo habang buhay? Sumunod. Lahat ng babaeng nagkagusto sa akin sa mundo. Sino ang hindi kamukha ng Diyos? Karapat-dapat ka rin? May tao ba dyan? Opo, ho. Ikulong siya sa gubat ng mababangis na hayop para nasang impyernong hirap? Sa gubat ng mabangis na hayop? Hindi. Nagkamali ako. Pakawalan niyo na ako, ayaw ko. Lalaitin ko ang mga humamak sa akin. Dalhin mo na. Demonyong mandirigma. Demonyo. Hindi, huwag. Nagkamali ako. Salamat, tagapayo. Muling naglingkod ng tapat sa bansa. Hindi ko alam kung ano ang ipaganti sa'yo. Tungkulin kong maglingkod sa bayan at mamamayan. Walang anuman po. Inyong kamahalan. Bilang ikaw ay hiranging haring kapantay ng dangal. Magsamang mamuno tayo sa hinaharap. Salamat sa kabutihan ninyo, ngunit hindi ko hangad ang katanyagan. May minamahal na ako sa puso ko. Gusto ko na lang bumalik at magkaanak sa kanya. Mamuhay ng payak at tahimik. Sige na nga. Naway maging masaya ang buhay ng tagapayo. Paalam na ho, inyong kamahalan.